Diyos ko! Di ba, napunta ako sa ibang panahon? Ay, may napatay. Huwag tumakas, magnanakaw. Ha? Ay, maawa kayo, Ginoo, patawad. Pasensya na po, huli kami. Patawarin po ninyo. Huwag ninyo akong patayin. Xianling. Di ko sinasadya po. Karapat-dapat akong mamatay. Patawarin po ninyo, Xianling. Xianling. Ako ang Xianling. Xianling ng Ping-an. Tama. Xianling. Hawak ninyo ang Chowting Fuyin. Kaya kayo ang Xianling ng Ping-an. Tama ba? Ah. Dapat ko bang sabihin na? Eh. Eh. 3 araw na kaming hindi kumakain. Kung hindi ninyo ibibigay ang pagkain, mamamatay na kami sa gutom. Yung mga dating Xianling, sila'y sobra na manggahaman. Kakatapos lang umalis ang huling Tianling. Ngayon ang bagong Tianling, hindi rin nagbibigay ng pagkain. Patay na sana kami sa gutom. Kuya, halos mamatay na ako sa gutom. Mga kapatid, kung hindi magpapakain ngayon, isugod na natin ang tiyan. Atayin ang Xianling. Wasakin ang mga tiwali. Patayin ang Tianling. Wasakin ang mga tiwali. Nakatravel ako sa ibang panahon. Napunta ako sa Dayan Wangchao. Dahil sa swerte at pagkakataon, naging Xianling ako sa isang border county. Ibig sabihin, ako na ba ngayon, ng county lord ang Xianling? Para bang pwede kong gawin ang gusto ko? Halika rito. Pamangkin, maawa ka naman. Maawa ka. Patawarin mo ang iyong pagagalit, Ginoo. Ako si Kinyaw, handang maglingkod. Ngunit, hindi pa ako kasal. Hindi pa alam ang tamang asal sa relasyon. Kung may kulang sa paglingkod, patawarin niyo ako. Humihiling lang ako na bigyan niyo ng pagkain ng aking ina at kapatid. Hindi. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tanggapin niyo na lang po ako, Ginoo. Basta may makakain kami. Gagawin niyo na sa akin ang gusto niyo. Ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sir, may masamang balita. Sa labas ng lungsod, mag-alsa ang mga yaoi. Nga pala, nagbanta pa silang papatayin ang Xianling. Kung gusto nilang kumatay, bahala na sila. Tama, hindi ba ako ang Xianling? Xianling. Sabi ng mga yaoi, buksan ang bodega at ipamigay ang pagkain. Ayan, ilabas ninyo na agad. Xianling. Wala na ring pagkain sa loob ng lungsod. Yung mga pagkain sa Yemen. Lahat ay naibenta ng dating Xianling. Sa murang presyo, biniling malalaking may-ari sa bayan. Xianling. Ano po yan, Xianling? Siyempre, tatakbo na. Gusto nyo bang sumama? Xianling, huwag po. Huwag talaga. Malapit na ang deadline ng proyekto. Kung hindi matatapos ang pagpupuhunan ng kanal sa oras, maaring maparusahan pati ang siyam na angkan. Siyam na angkan? Hindi ako takot sa ganyan. Wala rin naman akong ganun. Pero dito, hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Saan ba ako tatakbo? Basta may pagkain. Titigil ba ang pag-aalsa ng yaoi kung may pagkain? Ganoon nga ang sabi. Pero 3 araw nang walang supply ng pagkain sa lungsod. Talagang. Hoy, Xianling. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sumama kayo sa akin para supilin ang pag-aalsa. Xianling, sasapatin ba nila kung tayo lang dalawa? Natatakot akong hindi natin kayanin ito. Hindi ba't sapat na kung may bigas? Hindi ko alam kung ang mga bigas sa truck ko. Kakayahan ba nitong tumagal? Ito na namang sirasiyang sisidlan ng bigas. 1 taon ko na itong kinakain. Tapos pinagtatakpan pa nila. Hindi lang ito tapay at tubig, di ba? Korap na opisyal. Gumagawa kami ng mabibigat na gawain. Kung araw-araw ganito ang kakainin, sino ang magtitiis? Hindi pwede. Kung magpatuloy tayo ng ganito, mamamatay lahat ng mga kapatid natin sa gutom. Sandali, pakinggan ninyo ang utos ko. Pakapatayin natin ang kurap na opisyal na ito. Buksan ang bodega. Ilabas ang bigas. CJ. General, kung magpatuloy pa sila ng ganito, baka talaga silang mag-alsa. Tumahimik ka. Akala ko makakakita tayo ng mayaman na papalit sa Xianling. Ngunit hindi ko inasahan na isa lang pala. Mukhang gwapo pero walang kwenta na gago. Kung magbago ang sitwasyon mamaya, patayin ninyo ang mga naghihimagsik. Dala ninyo ang Xianling, kayo muna ang tumakas. Hoy. Anong gagawin ng kurap na opisyal na to? Nag-aaksaya pa ng oras pagdating sa pagkain. Kuya, bakit di na natin guluhin na lang siya? Ako muna ang akyat. Putulin na ang ulo ng kurap na opisyal na to. Hindi, maghintay muna tayo. Mga kababayan, salamat sa inyong paghihira. Di ko pa narinig to dati. Ang salot na opisyal, ganito magsalita. Medyo kakaiba. Ayos din magsalita, tong salot na opisyal.
Huwag kayong maggandaraya. Kung may tapang, buksan ang bodega, maglabas ng pagkain. Huwag kaming lokohin ng malabnaw na sabaw lang. Huwag ninyong lokohin kami. Tama, ama. Sige mga kababayan, alam kong pagod kayo sa mga recent na trabaho. Alam ko rin na marami sa inyo may reklamo sa bagong Tianling. May mga sama ng loob. Bahala na. Yun bang 10 toneladang white porridge at zakay? Wala na ring mabenta ngayon. Ibigay na lang natin sa inyo, kainin ninyo. Simula ngayong araw. Ang pagkain ninyo, ako si EQ, kahit ibenta ko pa ang mga gamit. Una ko kayong bibigyan ng prioridad. Buksan ninyo. Ayan, sabi ko na ba, ang salot na opisyal may kakaibang hangarin. Ay, pumayag na lang, at least may makain. 3 araw na kaming hindi kumakain. Kumain na kayo ng kahit konti. Salot na opisyal. Ito na ang huling lata ng porridge nyo. Porridge. Gino, medyo malapot ang porridge ninyo po. Sige, magdadagdag akon kalahating latang tubig. Kalahating banga. Sige, dagdagan ko pang isang banga ng malinis na tubig. Isang banga. Kung si Anling magdadagdag ng 2 banga ng tubig, masyadong malabnaw ang white porridge. Hindi na makikita ang mga butil ng bigas. Hindi pwed. Itong mga bagay na ito, ipapakain ba ninyo sa kanila to? Salot na opisyal, mas gugustuhin pa niyang siyaan ang banga, kaysa ibigay sa amin. Salot na opisyal. Papatayin kita. Anong sarap na white porridge yan? Gunggong na Tianling, sobra na ang pang-aapi niya. Kayo. Salot na Tianling. Hindi ka na tao, sinipa mo ang porridge. Anong kakainin namin ngayon? Talagang papatayin kami ng gutom. Tumahimik. Tumahimik. Huwag kayong kumain. Tumahimik. Ay, huwag nang kumain. Tumahimik. Si Anling, sobra na po ang ginawa ninyo. Iyan lang ang natitirang isang banga ng white porridge. Utos ko sa inyo, agad pigilan sila. Ang puso ng bayan ay ganito na. Ano ang maipapakitang kapangyarihan ko? Hindi ninyo sila mapipigilan. Kung ganoon, ako na ang gagawa. Si Anling, huwag po kayong pumatay. Kapag may pinatay, tiyak na sisiklab ang pag-aalsa. Sino ang nagsabing paatayin? Sabi ko na, papakainin ko kayo. Alagang papakainin ko kayo. Naamoy ko ang bango ng kanin. Ako rin. Panaginip to, sigurado. Sa buong buhay ko, naramdaman ko lang to noong bagong taon sa mayaman. Minsan ko lang naamoy. Huwag mo nang banggitin. Sobrang saya. White porridge. White porridge. White porridge ng pinong bigas. Mga kababayan, alam kong napagod kayo. Yung mga damo at nipis na balat ng bigas kanina. Paano ninyo yon kakainin? Ito ang tunay na handa ko para sa inyo. Tanghalian. Gusto nyo bang kumain? Gusto. Tianling, palaga bang bibigyan niyo kami ng ganitong porridge? Siyempre, Mabuting Tianling. Eko, susukong agad ako bilang pasasalamat. bumangon kayo. Mabuting Tianling. Sino ang nagsabing yuko kayo? Tumayo kayo. Tumayo ng maayos. Magkapila kayo. Kumuha ng white porridge. Isa lang ang sasabihin ko. White porridge. Kain ng sabay. Tianling, kayo ang tunay na patas na Tianling. Tigil doon. Tianling, mali ako. Lahat kasalanan ko. Hindi ako dapat kumain ng ganitong magandang white porridge. Bumangon. Inutusan ba kitang lumuhod? Bumangon ka. Tianling, patayin ninyo man o hiwain man. Sige lang, pero sana, bago ninyo ako patayin, pabigyan ninyo akong makahigo. Ang porridge na ito, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakainom ng ganitong sarap ng porridge. Bakit pa naman kitang paatayin? Patayin ka. Sino na ngayon ang magkatrabaho para sa akin? Hindi mo kinuhang zakay. Kaunti lang ang zakay. Isang piraso bawat isa. Zake, Parang salted vegetable. Walang gaanong sustansya. Kain na lang pangganti. ito. Ergaw. Ergaw, may lason ba itong gulay? Atayin kita ngayon. Kuya, mayroon dito. Alaga bang may lason? Hihiganti kita. May asin ang ulam na ito. Isa pa rin ba akong asong opisyal? Kasalanan ng mga karaniwang tao. Patayin. Hiwain. Sundin ang utos ni Tianling. Bumangon. Mabilis, bumangon kayo. Bumangon na. Wala kayong sala. Mali ang dating Tianling. Hindi siya tao. Kain na. Kain na agad. Mamaya, magtrabaho kayo ng mabuti. Oy, kuya. Ako, Ergaw, hindi pa nakatikim. Ang sarap ng white porridge na to. Nako, ginamit pa nila ang zakay na may pinong asin. Parang emperador lang. Siguro ito lang din ang kakainin namin. Ah, hindi ba? Kung araw-araw kaming makakakain ng white porridge at zakay. Ayos na. Ang Tianling na to, parang sinisikap nila kaming patayin. Patayin? Akala mo ba ang kita na Tianling ay mabait lang?
Ito pala ay pangkalakas ng loob na pagkain. Nainig ko, may mga tulisan sa labas ng bayan. Ninakaw nila ang mga supply ng Chowting. Ang Xianling na yan, may ganitong plano. Baka papunta tayo doon para guluhin ang mga tulisan. Ay naku, sabi ko sa'yo, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakabusog ng ganito. Hindi na ba ito basta-basta paglaban sa tulisan? Labanan. Kung bago umalis, hahayaan mo akong kumain ng ganito. Kahit mamatay ako, ok na ako. Kayo naman. Ito, biyaya mula sa Tianling para sa inyo. Ano ito? Masarap ba? Sobrang sarap. Salamat po, Ginoo, ang inyong alipin. Napakabuti po ninyo sa alipin ninyo. Ganito ang tinatawag na kabutihan. Opo, binigyan po kayo ng Ginoo ng napakaraming bigas para sa ina at kapatid ko. Binigyan pa po niya ako ng mga ito at mga masasarap na pagkain. Mula ngayon, buhay ko yalay ko bilang inyong alipin. Sige. Unahin mo muna sa akin. Pisilin ang balikat ko. Dumating ako sa mundong ito. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Kung hindi na ako makakabalik, paano na ang kapatid ko? Pwede pa ba akong makabalik? Kung makakabalik ako, maaari kong dalhin mula ito ang lahat ng ginto at kayamanan pabalik. Magiging mayaman ako, di ba? Ano? Yayaman na ako, Ginoo? Malaki ang kikitain ko. Gino, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Kung may kailangan, sabihin mo na. May kakaiba sa babaeng to. Siguradong may tinatago siya sa akin. Kaninang inutusan ko siya, pero hindi siya sumunod. Malalim ang gulo sa tanggapan ng Tianling. Iniutos ko, pigilan mo sila agad. Gino, ganito na ang damdamin ng mga tao. Paano ko sila pipigilan? Gino, may ilang bagay na delikado sabihin sa iba. Tagalabas. Wala namang ibang tao rito. King Niao, itinuturing ko rin siyang bahagi ng bahay. Kung tatawaging tagalabas siya, tanging ikaw, Zhang Chu. Zhang Chu. Ah, ikaw, Yekiu. Akala mo hindi ko malalaman? Ikaw ang Pekeng Xianling. Sagya na nga. Ang pinakamahalaga ngayon, dapat ay pakalmahin ang mga manggagawa. Basta walang gulo. Sino ang Xianling? Hindi ako nagmamalasakit. Gino, iminumungkahi ng inyong lingkod. Bawasan ang rasyon ng mga manggagawa. Kasi puro white porridge at walang limitasyon. Sobrang sayang. Mas mabuti isang mangkok bawat araw. Iyon ang pangmatagalang plano. Tinuruan mo ba ako kung paano gumana? Hindi po ako nangahas. Pero sincero po ang pananalita ng inyong lingkod. Sana po, Ginoo, pakisaisip. Suriin ninyo. Suriin ng ano? Isa lang yan na white porridge. Ang Tianling namin, kung ilang kailangan, ibibigay. Ikaw pa nga, Zhang Chu. Sobrang namamagitan ka naman. Gino, talaga bang bibilhin ninyo ang mga butil? Malubha ang kalamidad sa labas ng lungsod. Walang natitirang pagkain ang mga mamamayan. Muli, isipin ninyong mabuti, Ginoo. Huwag kang makialam. Tayo, sa opisina, may ginto ba? 20 taels na ginto ang natitira sa manor. Totoo bang bibili ka ng bigas? Ginto. 20 taels. Naku, magkano kaya yan? Ligit 500,000 ang halaga nito. May bayad na sa gamot ng kapatid ko. Ibigay mo sa akin ng ginto. Hindi pwede. Hindi ako makabili ng pagkain. Kunin mo ang buhay ko. Ikaw pa lang. Kung makakabili ka ng pagkain. Ako, ang general, ay sa iyo sumusunod. Usapan na yan. Ibigay ang pera. Panginoon, nagdadilim na. Maghahain na ba tayo? Siyempre naman, oras na para magbigay ng pagkain. Naku, may hapunan pala tayo ngayon. White porridge. Pareho pa rin sa tanghali, makapal na white porridge. Ergaw, ama ba ang nakikita ko? Tama nga. Ito nga ang white porridge kanina. May zakay din pala. Ang korap na Tianling na to, bigyan pa tayo ng 2 beses na pagkain bago mamatay. Loyal niya. Basta busog ako. Anong mga ngasawa pa? Kung mag-utos lang ang Tianling, ako ang unang lalaban. Kahit ito ay handaan bago lumaban. Mabuti pa rin ang ugali niya. 2 ulit na ng masarap na white porridge. Paglaban sa mga bandito para sa kanya, sulit pa rin. Kung hindi pa kayo nabusog, kumuha pa. Isa lang ang kahilingan ko bilang Tianling. Basta kayo'y magtrabaho ng may sipak. Bawal ang magpalasimula o magtamat. Makumpleto agad ang proyektong ilog. Mabuhay ang Xianling. Ang sarap ng pinapakain ng Tianling sa atin. Kung may hindi magbibigay puwersa sa trabaho. Ako ang unang tututol. Hindi papayag. Parang ang sinabi ko kanang hapon, ay hindi pinalagay ni Yekiu. Hindi ko alam kung hanggang kailan sapat ang dala niyang pagkain. Kailan maubos ang reserba. May kakaiba dito. Kahit 9 na sa 10 bahagi ay hindi normal. Hindi gutom, kuya? Dahu, hindi ka ba namanghang? Ito na ang ika-4 nating white porridge. May handa sa umaga, handa rin sa tanghali, at handa pa sa gabi. Pero walang banggit ang Tianling. Tungkol sa paglaban sa mga bandito. Kuya, masama ba kung hindi tayo lalaban?
Basta araw-araw ko makuha itong white porridge. Kahit magrebelde, ako ang unang sasugot. Tama ka. Parang ang Xianling mismo ang nagpaplano ng pag-aalsa. Tingnan mo. Sa ngayon ang Dayan Wang Chao. Ang mga tao naghihira. Kung ang Xianling ambisyoso at may napakaraming supply, tila, alagang pwedeng magpotek ng lupa at maging hari. Magsibangaw. Hindi. Hindi naman siguro. Tingnan mo ngayon, alin sa mga manggagawa ng hukuman ang hindi nagpapasalamat sa Qianling. Isang salita lang mula sa Qianling. At tayo lahat at lalaban. Isang salita lang ang kailangan. Tianling, kayo talaga ay isang patas at dakilang opisyal. Ako, ang apo ninyo, kahapon mataas ang lagnat. At dahil lang sa pag-inom ng ang gamot na ibinigay ninyo, napanatili pa namin ang angkan ng pamilyang Lin. Mga ordinaryong gamot lang naman, wala namang problema. Ito naman, si Erdan ba yan? Masyadong maliit pa para maging yayi ng hukuman. Sumama ka sa akin bilang libre. Ah. Bakit hindi ka pumayag? Hindi. Sino ba ang mga has tumanggi? Makaangkin ng biyaya ng Xianling ay isang malaking swerte. Iyon ay swerte ko po. Sige na. Tindig po kayo, matanda. Halika. Magtrabaho kayo ng maayos. Huwag magpakatamat. Tara. Naku, ang korte ay nagpadala ng bagong Xianling. Isa na naman. Hindi ba ayos ang Xianling natin? 3 beses sa isang araw. Laging white porridge at sake. Ang sarap nun. Kain. Ikaw, puro kain lang ang alam mo. May mali ba sa pagkain? Sa tingin ko, mabuti naman ang Xianling na ito. Sasabihin ko, peke ang Xianling na ito. Tama. Nung una kaming nagkita, alam ko na hindi tunay na Xianling si Yakiu. Pero para mapanatili ang katahimikan sa Ping'an County, kailangan makunwari na wala kaming napansin. Ngunit may liham mula sa korte. Sinasabi rito na pinatay ang naunang Xianling habang papunta sa tungkulin. Kaya nagpadala silang muli ng isa. Ano ang gagawin natin? Papapatayin ka kung magpapanggap kang opisyal ng korte. Dali, pabayaan ninyong tumakas agad si Yakiu. General, ang bagong Xianling ay nasa labas na ng bayan. Nangangambang papatayin niya ang pekeng Xianling, si Yakiu. Ano? Ulol ka. Di ka ba nakakakita? Hindi mo ba nakita ang aking karwahe? Ang karwahe ba? Xianling. Hindi ka Xianling. Xianling ng Ping'an County. Ikaw ang aming tagapagligtas. Mapangahas ka. Ako ang opisyal na inatasan ng hukuman, Xianling ng Ping'an County. Ang dating Xianling ay pinaslang ng mga tulisan. Kaya sa Ping'an County, maliban sa akin. Saan pa may Xianling? Akita ko lang ngayon. CJ. Di akalain sa Dayan Wang Chao. May magpapanggap na Xianling pa. Ang kapal ng mukha. Kuya, yung Xianling na nagbigay sa atin ng porridge kanina. Palsu pala. Ayan, tama nga. Yung dati Xianling. Malamang peke ang karamihan. Asaka, walang Xianling. Nakasing lapit sa tao niya. At siya pa mismo ang nagpahatid ng porridge sa atin. Ano to? Paano na ang white porridge? Ano gagawin natin? Tawagin ang mga tao. Sundin niyo ako sa lakayin natin ang Yemen. Patayin ang nagpapanggap na Xianling. Kuya, ang bagong Qianling na ito, sobrang mayabang. Wala na tayong mabubuting araw pagkatapos nito. Kumakain ng sahod ng pinuno. At dapat nakapat sa pinuno. Ako si Zhu Zongju. Hindi man ako isang marangal na ao. Pero hindi rin ako salbaheng tao. Isang Xianling lang naman. Patayin na lang natin siya. Kuya, gusto mong patayin ang opisyal? Buhay pa, siya pa rin Xianling. Atay, hindi na sigurado. Sabihan ang mga kasama. Sumama kayo sa akin. Lakad. Abante! O mga mahal naming pandero. Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Kung hindi ako, tutuklapin ko ang balat ninyo. Xianling. Hindi ka Xianling. Ako'y taga Chowting. Ang taong ito ay huwad na Xianling. At gusto nilang patayin si EQ namin. Sabay, anong sabi ninyo? Sasang-ayon ba kayo? Gusto ninyong patayin ang aking tagapagligtas. Hindi ako papayag. Hindi. Patayin. Paano kayo nang ahas? Kayo, mga siraulo. Bagbugin siya. Huminto. Atayin siya. Zhang Tsue. Hindi ka ba muna kumato? Yakiu. Tungkol ba yan sa pagpapanggap mong Xianling? Ano? Alam mo na ba mula sa simula, hindi ako totoong Xianling. At, ginamit mo ako para pakalmahin ang mga nag-aalsa. Para maiwasan ang rebelyon. Kaumanhin. Sapat ba yan? Dumating na ang tunay na Xianling. Ngayon mo lang sinasabi ang totoo. Pesensya. Ako ang bahala. Bahala. Paano ka mananagutan? Ako. May kaibigan ako. May koneksyon siya sa mga tulisan sa labas. Umalis ka ngayon sa likod. Tumakas ka sa mga tulisan. May maliit ka pang pag-asa. Hindi mo gagawin yan, di ba? Iyon, yung kumatay sa naunang Xianling. Pinuno ng mga tulisan. Ikaw, paano mo nalaman yan? Pupunta ako. Hindi ba natupad na ang masasamang salita ko? Huwag kang magali.
Hindi ako magsisiwala. Hindi ako magsusumbong. Maniwala ka sa akin. Tanging mga patay lang ang hindi magsusumbong. Teka. May gusto ka pa bang sabihin? 10 minuto. Kailangan ko pa ng 10 minuto. Makakabalik na ako sa totoong mundo sakay ng truck. Ang gulo rito sa lumang panahon, napakalalim. Pagbalik ko, hinding-hindi na ako babalik. May dala akong bigas. Ngayon, puputulin ninyo ang ulo ko. Kulang ang pagkain sa bayang ito. Nag-aalsa ang mga manggagawa. Ganito, paano natin haharapin? Ilan pa ang meron ka? Gaano man kadami, meron ako. At ako lang ang makakakuha nito. Kung tama ang hula ko, ninakaw mo ang butil ng pamahalaan. At ibinigay mo sa mga tulisan sa labas ng bayan. Pero, gaano katagal-tatagal ang mga butil na iyon? Hindi mo na kailangang pakialaman yon. Basta't mag-alsa ang mga manggagawa sa labas. Magiging walang depensa ang tanggapan ng Xianling. Sasalakay ang mga tauhan ko papasok sa County Yemen. May mga mayamang pamilya rito na napakarami ng butil. Mag-aalsa ka. Masyado kang nahuli na. Yekyu. Mabuti kang tao. Sayang. Sa susunod na buhay, tandaan mo, pumili ka ng magandang sinapupunan. Ingnaw. Ikaw. Bakit ka? Hangzu. Pakiusap patawarin mo na si Xianling. Hindi siya ang Xianling. Hindi mahalaga kung siya ang Huyanling. Pero sa puso ni Qingyao, siya ang Huyanling. Binigyan Ginoon pagkain ang nanay at kapatid kong lalaki. Mabuti siya kay Qingyao. Nagmakaawa si Qingyao. Pakawalan mo na si Xianling. Ang akang babae. Magagamit ko pa siya ngayon. Kaya kung kunin ang pagkain, baka hindi niya talaga ako paatayin. Patawad po, Xianling. Ako'y hangal na aliping. Pero ayaw kong makita kang nasasaktan. Bakit mo pinatay siya? Ha, hindi ko sinasadya. Ang tulisan ay tulisan. Isa lang siyang alipin. Kung patayin, patay na siya. Ngayon, sumama ka sa akin bilang tulisan. O, mamatay ka. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Ikaw. Tawagin ninyo. Bilis. Iyan si Zhang Tsue, bandido, papatayin ng Xianling. Wala kayong hiya, mga bandido. Inilakas ninyo ang loob na gumawa ng karahasan sa loob ng Yemen. Naghahanap kayo ng kamatayan. Pangahas. Tingnan natin kung sino ang may lakas. Baka huwad ang Xianling na yan. Ang totoong Xianling ay nasa loob ng bayan ngayon. Ako mismo ay nanghuhuli ng mga taong umaalsa. Ano? Balak ninyong mag-alsa? Tapos na tayo. Panay na ang gulo. Kailangan kong umalis agad kapag may pagkakataon. Kayo na ang umalis, dali. Wala kayong kinalaman dito. Xianling, huwag magpanik. Tingnan ninyo. Ano ito? Xianling, kakadating lang namin mula sa labas ng bayan. May isang nagkunwaring Xianling. Ngayon, inatay na namin siya. Tama. Patay na ang huwad na si Anling. At nahanap pa namin ang opisyal mong damit at selyo. Ganun ba? Ako pa rin ang Xianling, Yekyu. Xianling, mula pa rin kayo ang Xianling. Kayo ang aming makatarungang Panginoon. Kahit na ang babaeng salisyang ito, nakipagsabwatan siya sa isang peking Qianling. Nais nilang agawin ang kayamanan at tumatay. Sobrang kasamaan ang nagawa nila. Naku, aba, hindi pala ako ang nag-iisa nating peking Xianling. Pero ang pangagaya niya, sobrang kahawig. Nasa kanya ang opisyal na damit at mga sula. Sige na nga, bahala na. Mag-iis muna tayo sa unos na ito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Dakin ninyo ang babaeng salisyang iyon. Susuhayan siya ng mahigit ng aming Xianling. Opo. Kayo roon. Humuli kayo. Yekyu. Pinapayuhan ko kayong palayain ako. Kung hindi, ang mga tulisan sa labas ng bayan ang magpapabagsak sa Ping An County. Tumahimik ka. Dalhin ninyo siya. Ikulong ninyo. Ikaw. Umalis ka. Magaan ang galaw mo. Mula ngayon, pupunan mo na ang pwesto ni Zhang Tsue. Ang karaniwang tao, si Zhu Zongju. Handa akong maglingkod sa langit at tao. Bumaba na kayo. Lahat umalis na. Ang among dalaga. Nasakan ka dahil sa akin. Ako, Yikyu. Sisikapin kong iligtas ka. Hintayin mo ako. Ha? Diyos ko, kuya, di ko inasahan. Ako nitong Ergu. Talaga ba? Qianling, ang bait ng Qianling, talagang maluwag ang kamay. Binigyan pa niya ako ng magandang sandata. Kuya, bakit tahimik ka naman? Medyo nagsisisi na kami. Ano bang pinagsisihan mo? Ngayon, tayong lahat ay opisyal na. Hindi na kailangang magbuhat ng mabibigat na bagay. Parang nakapagdala na ng dangal sa pamilya. Ang alipin ng Qianling. Nawala ang maraming dugo. Malalim ang sugat ng espada. Halos tiyak na mamamatay na siya. Xianling, mas mabuti pang ipaagaw ng langsyong ang buhay niya. Mas maayos siguro na ilibing na ng maayos. Hindi ba pinapakita nito na ang Qianling ay isang mabait at makataong tao? Balak nating mag-aklas. Masyadong nagpapalubag loob ang Xianling. Kung susundan natin ang taong ganito, baka malabong maging dakila. Uy, kuya, paano kung kayang pagalingin ni Qianling? Walang kwenta. Tao lang din si Xianling. Kung ganyan, siguradong mamamatay si Qingyao. Paano pa siya maliligtas? Hindi ba? Baka siya'y totoong isang diwata.
Ito, kuya. Ako. Parang nakita ko nga ang isang diwata. Naku, grabe. Ito nga, isang diwata. 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 Ang taong ito, posible bang may himalang kapangyarihan siya? Kung ganun naman, ako si Zhu Zongju. Susunod ako sa taong ito. Dakilang layunin, matutupad. Boss! May problema. Boss! Nalaman na ang pagkakakilanlan ng pangalawang boss. Nahuli siya ni Oyanling. Ano? Ganito ang nangyari. Amy. Seg. Isang Xianling lang. Nangahas ka pang hulihin ang kapatid ni Zhang Yan. Lakas ng loob mo. New Delhi. Maghanda ng mga sundalo kaagad. Bumaba ng bundok ngayon din. Bukas ng umaga. Salakayin ang Ping'an County. Iligtas ang ikalawang pinuno. Patayin ang Xianling na iyon. Opo. Ang galing. Bumalik na ako. Munting kapatid, kuya kumita na ng pera. Aray! Sino yan? Hindi ba't si Yewi yan? Anong nangyari? Kailan ka nagkaroon ng pera? Dumating ka rito para bumiling ginto? Wala kang pakialam sa gagawin ko. Sige na, huwag kang magpanggap. Alam ko. Dumating ka para magpakumbaba at magpatawad? Ngenge, huwag kang mangarap. Ako na ang babae ni Sunming. Tingnan mo, nakikita mo ba? 2 karat. Yekyu, yung 10 toneladang white porridge mo, naibenta na ba? Tama. Narinig ko, parang hiram pa ang pera mo para gumawa ng porridge. Sabi nila napapaon pa pati ang breakfast show. Kung hindi maibenta ang porridge mo, sasama at masisira na. Pasensya na. Nabenta na ang porridge. Nabenta na nga. Sa tingin ko itinapon lang nila. Ganun ba? Narinig ko maganda raw ang itsura ng kapatid mong babae. Ibigay mo ang kapatid mo sa akin bilang collateral. Ang bayarin sa gamot ng kapatid mo. Ako na ang sasagot. Sunming, Huwag magmadali. Pagdating ng panahon, ikaw muna, siya susunod. Kayo dalawa, maglilingkod para sa isang tao. Hindi ba't perpekto? nakakainis. Pasensya. May pera ako. Ikaw ba? May pera ka? Ikaw, isang taga na yon. Ikaw lang ang nagtitinda ng porridge. Anong malaki-laking pera ang meron ka? Ah, naiintindihan ko, Sunming. Sigurado may utang siya. Pumunta siya sa Longjin shop ba? Malamang pupunta siya doon para magnakaw ng ginto. Ayos, Yekyu. Sumugal ka namang magnakaw ng ginto sa Longjin Shop. Ang talagang lakas ng loob mo. Alam mo ba, sino ang may-ari ng Longjin Shop? Hindi ko alintana kung sino siya. Hindi ako nagnakaw. Ang may-ari ng Longjin Shop. Sabi nila siya ang pinakamakapangyarihang babae sa Hangcheng. Li Ruobing. Naglakas loob siyang magnakaw ng ginto sa Longjin Shop. Ikaw, pasaway. Malapit ka nang mamatay. Ano naman? Hindi ako nagnakaw, tapos na. Ipakita ang laman ng bulsa mo. Ilabas mo at ipakita. Bakit naman? Hindi ako mangahas. May tinatago ka. Guardia, may magnanakaw ng ginto dito. Hulihin ninyo siya. Ginoo, pakilabas ang laman ng bulsa mo. Ibigay dito. May CCT rito. Nagnakaw ba ako? Tingnan ninyo ang CCT, malalaman ninyo. Ang dami pa namang abala. Paano kung tumakas ka? Kaya, mas mabuti, ilabas mo na ng maayos. Para hindi, mag-aksyon ang mga guardiya na yan. Mapapahamak ka talaga. Hindi siguro sila mga has. Ngayon, huwag ninyong sabihin na hindi ako nagnakaw. Kahit nagnakaw ako, hindi nila ako makaparusahan, hindi kahit ang security. Kahit dumating si Li Ruobing, kailangan nilang magalang akong palisin. Narinig nyo ba? Inamin niya, nagnakaw siya. Ano pa hinihintay ninyo? Dakpin na siya. Ang kapal. Jinoong Li. Jinuong Li, ikaw din pala ang dumating. Ikaw. Ako, si Sun Ming. Tatay ko ang si ng Son family. Oh. Ikaw pala. Pero, may mahalagang bisita ako ngayon. Kaya hindi kita papagsisilbihan. Haha, hindi po. Pero, Ginuong Li, gusto kitang i-report. Siya, nagnakaw sa tindahan ninyo, at sinabi pa niya na, hindi mo raw siya magagawa ng anuman. Ito ay kahihiyan para sa inyo. Ang laki ng loob niya. Yekyu. Tapos ka na. Galit na si Ginuong Li ngayon. Pinapayo ko sa'yo, dali ka na, halika rito. Magyukod ka kay Li Ruobing at humingi ng patawad. Baka patawarin ka pa nila. Di ba, Li Ruobing? Li Ruobing. Tumahimik ka. Si EQ ay isang kagalang-galang na suki namin sa Longjin Shop. Bakit siya gagawa ng magnakaw sa Longjin Shop? Ikaw pa nga. Kung magsalita ka pa ng bastos, ipapasara ko ang Son family mo. Buntong hininga na lang kayo. Pero, Ginuong Li, may laman ang bulsa niya talaga. Kailangan mo akong paniwalaan. Sunming. Baka ang tinutukoy mo ay ito. Tingnan nyo, Ginuong Li. Ito raw ang ginawang nakaw niya. Ginto daw. Son Ming, buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano yan? Ang gold card ng Longjin Shop. Hindi mo yata kilala to, ha? Ano? Ito ang gold card ng Longjin Shop. Ang may hawak nito. Pwede nang kunin ang mga alahas sa Longjin Shop. Pumili ng 10 piraso ng libre. Kailangan pa bang magnakaw pa siya? Ngunit, Layo ka dyan. pero siya. Li.
Son. Ang Sonming na yan, maliit pero mapaghiganti. Mag-ingat ka sa kanya. Salamat sa palala. Hindi ako takot sa gulo. Pero pag ginulo niya ako, hindi ko siya palalampasin. Ading, kumita na ako ng pera. May pag-asa na ang sakit mo. Ading, kung sakali, ibig kong sabihin kung sakali. May lugar na delikado. Sobrang mahiyap ang mga tao roon. Isang mangkok ng white porridge. Para na sa kanila ay masarap na putahe. Isang piraso ng gamot. Makakapagligtas na ng buhay ng isang tao. Naghihintay sila na iligtas ko sila. Sabi mo, babalik ba ako? Ayoko ring bumalik. Pero may isang babae roon. Tinanggap niya ang saksak ng espada para sa akin. Sa mundong iyon, ang antas na medisina, hindi siya kayang iligtas. Ading, sabi mo, babalik ba ako? Isang bises, huling bises. Hintayin mo akong pagalingin si Kinyaw, para mabusog ang mga manggagawa, para madaling matapos ang trabaho. Hindi na ako babalik sa lumang panahon. Tong mga to, i-load nyo lahat tataas. Search. Itlog, mura. Bilhan nyo. Tara na. Ay, wag magagawan. Huwag mag-agawan. Magtabi. Ilan ta ba ang meron nito? Kahit ilan, meron pa. Yung nakapak, ibigay nyo sa akin ng 1,000 kahon. Walang problema. Sage. Boss, May pala po ba kayo? Shovel. Meron. Ilan ba ang meron? Ilan? Kahit ilang daan pa ang hanap mo. Meron pa rin kami. Kung 1,000 naman, ang dami naman. Ang dami naman para kang nagtatrack. Pero di naman kailangan ganun kadami. Kung wala na, okay lang naman. Lokohan mo ba to? Ang dami ng pala. Bakit hindi ka na bumili ng bakal? Tapos ipagawa mo na lang. Bumili ng bakal, tayo na ang magkapanday. meron na. Siguradong yumaman yang bata. Tara, habol kayo. Mga kabaro, sundan ninyo ako pababa. Bago magdilim, dakpin natin ang Ping An County. Patayin ang asong Tianling. Kuya, delikado. May mga tulisan na sumalakay sa bayan. Nanghuhula silang papatayin ang Tianling. Ilan sila? Hindi marami. Pero hindi rin kakaunti. Mga nasa 100 yata. 100. May dala silang sandata. Meron. Mahirap na yan. Kuya, anong kinatatakutan? Mga 100 lang sila. May ilang libong manggagawa tayo. Magtawag lang tayo ng konting tao. Ayos na. Hindi mo alam. Kahit marami tayo. Pero walang daladalang sandata. Paano natin matatalo ang mga iyon? Mga tulisan na may hawak na matatalim na armas. Nasaan si Tianling? Hindi pa bumalik. Kuya, tayo, tumakas na ba? Hindi. Ako si Zhu Zongju. Susugal ako. Kung pinili nating mag-alsa, kaya dapat magtiwala tayo kay Tianling. Siya. Parang isang Diyos siya. Mga aw, isara ang mga tarangkahan. Manatili roon. Huwag lumabas. Saming, tumakbo yung batang iyon. Ha. Anong napakalaking kayamanan to? Sa wakas, swerte na kay Sonming. Oy, magpadala ng tao. Ipadala ang lahat, sino man. Nasa bukid, sa labas ng bayan. Dali. Yekyu. Grabe, malaking sorpresa ka talaga. Ngunit, ang pagkakataon mo, gusto na ito ni Sonming. Kuya, nakasara ang mga tarangkahan ng bayan. Hindi agad-agad. Magkakasama, hindi tayo makapasok. Mga kasama, hindi ako maniniwala niyan. Mga kuya natin, hindi ako maniniwala na hindi natin makuha ang maliit na Ping An County. Kuya! Mga kuya, malapit na kaming hindi makatiis. Kahit hindi kaya, tiisin. Kuya, huwag kang mag-alala. Kumain kami sa Tianling. Kaya dapat yalay namin ang buhay para sa Tianling. Iyan, ako, Dahu, alam ko. Mga kuya, pa kay Tianling. Sumama kayo sa akin. Patayin ang mga tulisan. Tianling. Kung hindi ka lalapit, ang bayan na ito, di na mapagatanggol. Kuya, bumalik si Tianling. Dali, dalhin niyo ako kay Tianling. Tianling. Nakikiramay po. Hindi ka rin magaling na manggamot. Hindi ba buhay pa siya? Tama ang sinabi mo. May kaunting hininga pa siya, ngunit ang sugat niya ay may nana. Kung malakas ang katawan, maaring may maliit na pag-asa pa. Pero ang babaeng ito, wala ng pag-asa.
Nalinis na ba ang suga? Xianling, dekada-dekada na akong nagpapagamot. Hindi problema ang paglilinis ng suga. Pero ang babaeng ito ay wala nang magagamot na gamot. Pasensya na po, Xianling. Ayos na yan. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang. Bakit mo pa ipinapaliwanag? Xianling, sobrang pang-insulto na naman. Hindi man ako pinakamahusay. Kilala pa rin ako sa Dayan Wang Chao. Ikaw, pero hindi mo siya nagamot eh. Taong papatayin na ng kamatayan. Ako. Paano ko magagamot? Kaya ko yan. Bakit ka nakatitig? Halika at tumulong. Oras na para ipakita ko sa inyo. Ang modernong kagapagamot. Xianling, ikaw ay coroner ba? Anong coroner? Kanlurang medisina ang gamit ko. Balewala, hindi mo rin naman maunawaan. Narinig mo na ba ang Guaguliaodu? Xianling, ikaw ay. Ibig mong sabihin ay, nawala na ng 1,000 taon ang natatanging kalaman. Guaguliaodu. Maaring ganoon nga. Gusto mo bang matutunan? Xianling, nang insulto mo yata ako ng sobra. Ganitong uri ng medisina. Paano ako magkakaroon ng karapatang matuto? Sinasabi ko, gusto mo bang matuto? Siyempre gusto ko. Hindi pwede. Ganitong klaseng medisina. Paano karapat-dapat ang matandang ito? Xianling, huwag kayong magpatawa. Buti na lang hindi pa usted ang kamay ko. Xianling, ang pulso niya. Parang bumalik sa normal. Siyempre naman, malamang malalim ang suga. Pero hindi naman tinamaan ang sentro. Linisin lang ang suga. At bigyan ng gamot para sa imbeksyon. Masama ang nangyari. Dapat umalis na ako kanina. Hindi ako dapat nanonood. At nagkamaling nagturokan ng lihim. Ang milagro ng Xianling. Ayon sa alituntunin ng Jianghu, walang pag-asa, nakakamatay ang ganito. Xianling, kayo ang tunay na mahiwagang doktor. Matanda ko kanina, hindi nakakita. Nakasakit po ako sa inyo. Aba, bumangon po kayo. Hindi. Xianling, may sala po ako. Lihim kong sinilip ang inyong paraan ng paggamot. Dapat akong mamatay. Ngunit, kung sa buhay ko'y napanood ko, ang napakahiwagang sining na medisina, ako, bilang matanda, wala na akong pagsisisi kung mamatay. Sabi ng matatanda, kung maririnig mo ang daan sa umaga, pwede kang mamatay sa gabi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po kayo papahirapan. Pwede bang tigilan na ang usapan ng kamatayan? Xianling, ang sining na ito, halos mahika na. Sabi nila, ang aral ay hindi ipinapasa sa lahat. Naiintindihan ko ang prinsipyong iyon. Xianling, patawarin ninyo ako, patayin ninyo na lang ako. Hindi ba kayo pwedeng hindi mamatay? Kung talagang kailangan. At tanggapin ko kayo bilang aking disipulo. Xianling, iiyan ba'y totoo? Mahal na guro, ako, bilang inyong disipulo, nanunumpa. Sa buhay ko, istrikto kong susundin ang medisina. Kahit ito man ay ipamana sa mga magiging inapo ko, hindi ko sasabihin, kung lalabag sa sumpa, mapaparusahan ng langit at lupa. Hindi na kailangan. Ito pala. Gino, ang librong ito ay mana. Dito, pwede kayong maging banal. Paano ito ibibigay sa isang hamak na tao? Ano ang nasa unang pahina ng akla? Mahal ang buhay ng tao, higit pa sa 1,000 ginto, makapagsisilbi sa sangkatauhan. Ang kabutihan ay higit pa rito. Ang halaga ng buhay, higit pa sa 1,000 ginto. Kung ililigtas ang isang tao, ang kabutihan ay higit pa rito. Guro, balak ninyong, Ang medisina ay para iligtas ang tao. Huwag magpakulong sa sarili. Anong klaseng gamot yan? Basahin at aralin ng mabuti. Mula ngayon, ang gawaing kagliligtas ng mga tao. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ipamahagi ito. para mailayo ang lahat sa karamdaman. Iyan ang totoong medisina. Ang aking 100,000,000. Kinita ko sa mundong ito. Hindi na ako babalik. Ang aklat na ito, para rin ito sa mundong ito. Gagawin natin ang ating bahagi. Guro ang nasa itaas. Bilang alagad ko, susunod ako ng buong puso sa inyo. Sa pangalan ninyo, ipapamana namin ang mga paraang ito sa buong sambayanan. Gino, may masamang balita. Tinutuluyan ng mga pulisan ang lungsod. Ilan sila? Mga 100. Ayos naman. Mayroon pa tayong libo-libong mga tagapugon. Ikaw mag-ayos ng mga tao. Ipagtanggol ang bayan. Kung mananalo kayo, may dagdag na pagkain ngayong gabi. Gino, madali namang maghanap ng tao. Ngunit, wala tayong mga sandata. Sandata. Marami naman sa tunggaliang opisina. Kunin mo na lang. Guro, may hindi kayo alam. Ang mga sandata ng Xianling, nasa loob ng armory. Kamakailan lang nagkaroon ng malaking sunog. Nasunog ang armory ng Xianling. Ano? Nasunog talaga. Ma'am. Sige. Sunog. Nasusunog ang bodega. Di ba? Mukhang ang dating Xianling. Iniwan niya tayong maraming bitak. Gino Xianling. Baka, umakas na lang tayo. Huwag kang mag-alala. May utang na loob kami sa'yo. Basta nandito si Zhu Zongjiu, siguradong maililigtas ka namin. Ilalabas ka namin ng ligtas. Gino Qianling, may masama. Yung mga tulisan sa labas. Nadagdagan na naman ang mga tauhan nila. Handa na silang palibutan ang lungsod. Mabilis na mabuwag ang porton. Dali, gamitin ang mga manggagawa, hayaan silang humarang gamit ang katawan nila. Sabihin mo kay Dahu na tipunin ang mga piling mandirigma. Sumama sila sa akin.
Sabay nating ilalabas ang Xianling palabas ng lungsod. Zhu Zongju. Ipapakamatay mo ba ang mga manggagawa? Ginoo Xianling, alam kong mabuti ang puso mo. Pero kapag pumasok ang mga tulisan, patay pa rin sila. Mas mabuti, bago sila mamatay, makapagbigay sila ng oras para sa Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ako si Zhu Zongju, titiyakin kong ilalabas ka ng ligtas. Ipapadala ang mga manggagawa para mamatay. Hindi ako alis. Kapag nasakop ang lungsod, mamamatay ang mga manggagawa. Xianling, hindi na oras. Ang mga ito, mga tulisan. Hawak nila ang mga bakal na kabak at matatalim na sandata. Sinasabi ko, baka hindi talaga sila mga tulisan. Baka mga natira pa mula sa Bailian Niao sila. Pangkaraniwan na mga kahoy na kasangkapang pansakahan. Hindi makakalaban sa kanila. Sinabi kong kung makakuha ako ng sapat na jinggang. Jinggang, Xianling, paano ka magkakaroon ng jinggang? Iyan ay pang pinakamatitibay ng hukbo ng korte. Anging ang pinakamapipiling unit ang may ganoon. Siyempre, pero kung totoong may sapat kayong jinggang, kahit pa malulang nagawa sa jinggang, may tiwala ako na mapipigilan namin ang mga tulisan. Tingnan ninyo ito. Tingnan. Xianling, ito na ang sinasabi ninyong jinggang. Tama. Plano kong dalhin sa inyo ang tapos na armas. Ngunit, madali ang oras na lang kaya pinutol ko na lang. Dala ko lang ang ilang bahagi. Hindi ko alam. Mahirap ba'y proseso ito? Ganong kakaiba ang jinggang. Hindi pa narinig, hindi pa nakita. Subukan natin ang tibay. Kung matibay nga, gamitin muna natin pansamantala. Ergaw, hilain mo ang kabak mo. Subukan mo. Kuya, palitan na lang. Ito ang aking jinggang na tabak. Kung may mabiyak o mabutas, anong gagawin natin? Ergaw, anong oras na? Kuya, matalas ang tabak ko. Mag-ingat ka. Utulin mo na. Ang jinggang na to, walang bakas kahit konti. Paborito kong tabak. Bakit umalis ka nang hindi nagsalita? Walang kwenta. Wow. Ang tigas ng jinggang na to, parang isang mahiwagang sandata. Mismo, hindi na kailangan ihubog pa. Sa bigat lang nito, nagiging isang mapurol na sandata. Kung humarang ang Diyos, patayin ang Diyos. Kung humarang ang Budha, patayin ang Budha. Ito ba ang halaga ng jinggang? Gino, ilang ganoon pang mga sandata meron pa? Gaano karami ang kailangan mo? Bigyan mo ako ng 100 piraso. Bago magdilim ngayong gabi, ako ang sasakupin ang mga tulisan sa labas ng bayan. 100. 50. Ibigay mo sa akin 50. Kung hindi ko sila matatalo ngayong gabi, haharap ako sa kamatayan bilang paghingi ng kawat. Bibigyan kita ng 300 piraso. Kung kulang, balik ka lang at kinuha mo pa. Ayokong mabigyan ng malalang suga. Mahalaga ang buhay ko. Ang buhay ng mga manumanong gawarin. Mahalaga rin yon. Gino, aubosin ni Zhu Zongju to. Kung meron tayong mga sandatang ito, ang mga pulisan na yon ay walang kwenta. Bigyan mo kami ng kalahating oras. Lahat sila, papawiin namin. Hihintayin namin ang mabuting balita mula sa inyo. Tandaan mo, pagbalik na may malaking kagumpay, may dagdag na ulam na may karne. Sapat para mapunan ang tiyan. Akala ko, tumakas ka na. Tumakas. Bakit naman ako tatakbo? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Ako pala ang pangalawang pinuno ng mga tulisan sa labas ng bayan. Kapag may nangyari sa akin, hindi iwan sa era ng malaking boss ang ganito sa akin. Pagdating ng panahon, sasalakayin kami ng mga tulisan. Tiyak kang mamamatay. Hindi ko akalaing si Zhang Tzu ay maliit pa lang na pinunong bandido. Hindi ko talaga nakita. Pakawalan mo ako. Sasabihin ko sa malaking boss. Maganda ang sasabihin ko tungkol sayo. Iwanan ka niya ng buhay. Kung hindi kailangan. Huwag kang magmatigas. Huwag mong isipin na dahil sa konting bigas mo, makukumbinsi mo ang mga tao. Ang kaba ng county office. Nasunog na noon pa nung dating Xianling. Kung pinapabayan mo silang labanan ang mga tulisan, parang pinapapatay mo sila. Ikaw na tulisan. Iniintindi mo pa ang buhay ng mga manggagawa? Sa tingin ko ikaw ay, Anak ng mayamang pamilyang inalagaan. Akala mo ba pinili naming maging tulisan? Kung hindi dahil sa mga tulad ninyo, mga may-ari ng lupa, na sumakop sa aming lupa, at pinilit kaming mawalan ng ibang daan. Kung may daan sana, sino ba gustong maging tulisan? sinasabi mong ikaw ay undercover sa Pingan County. Kung isipin ayon sa'yo, hindi ba dapat matagal na ninyong nasakop ang bayan? Takas ka na. Si Hanyan, ang tulisan sa labas ng bayan, ay isang marahas na boss. Ikaw ang nagbihag sa akin. Patay ka sa kanya. Sinabi ko na bilang Qianling, hindi mo kailangang kumakbo. Ang lakas ng aming kubo, lampas sa inaakala ninyo. Lalo na ang malupit na mandirigma ni Daan Guro, New Delhi. May lakas na kayang harapin ang libu-libo. Paano naman? Umakyat ka at tumasok ka na. Sino itong tao? Mahal na Ginoo. Ang lalaking ito ang pinuno ng paglusob. Siya ang ulo ng mga tulisan na umatake sa lungsod. Sinasabing tawag sa kanya ay may day at dali. Hindi ko alam. Basta tinumba ko siya ng isang palo. Nahulog siya sa kabayo. New Delhi. Kilala ninyo siya.
Hindi namin kilala. Anong sabi mo kanina? Ang malupit na tulisan, New Delhi. Hindi siguro. Yun bang bungal na iyan? Sinong bungal? Ikaw ang bungal. Kung hindi dahil sa tinatawag nilang anong tawag. Nabakal na palakol, hindi matatakos si New Delhi sa kanya. Anong sandata yan? Mumuni kayo. Maniwala ka o hindi, patutulugin kitang palo. Mahal na Ginoo. Patayin na lang natin ang mga tulisan na ito. Sayang lang ang pagkain kung iwan pa sila. Hindi pwede patayin. Hindi ko balak bumalik dito sa hinahara. Kung papatayin natin ang grupong ito ng kulisan. Tapos na talaga ang ugnayan namin sa malaking boss. Pwede akong maglaho at umalis. Pero saka magdusa ang buong bayan. Anong patayan pa ang pinag-usapan? Mga taong walang pag-asa, yang mga tulisan na yan. Ikulong na lang sila lahat. Papatrabahuhin bilang sa pilitang lakas. Para malinis natin agad ang mga daan at ilog ng hukbo. Mem. Hoy mga kababayan, mga mandirigma, alam naming pagod na kayo. Ako si YQ. Kinakatawan ko ang buong Ping'an County. Salamat sa inyong pagsisika. Pinrotektahan ninyo ang Ping'an. Mga bayani kayo. Xianling, ang gilas. Salamat sa lahat ng pagod ninyo ngayong araw. Mula sa bulsa ko, bibigyan ko kayo ng dagdag na pagkain. Okay ba? Ikalawang boss. Ang Tianling na ito, iba siya sa dati. Tama. Siya ang pinakaiba sa mga taong nakakita ako. Kahit mukhang nanggaling sa mataas na angkan. Ginagalang niya ang bawat tao ng patas. Kalokohan. Sa tingin ko, itong bata. Kinokolekta niya ang suporta. Ito ba'y tinatawag na paggalang? Itatratuhin pa ba niya kaming mga bihag? Maniniwala ka. Mamaya, kakain sila. Tayo, manonood lang. Utangina. Ang Tianling na to, ang yaman niya. Binibigyan niya ang mga labor ng dekalidad na white porridge. Ang bagay na to, kahit ang Zaofu, hindi nga nila kayang kainin araw-araw. Araw-araw white porridge na, nagsawa na sila. Ano ba? Ano sa white porridge? Kakabusog lang kayo ilang araw. Ganito kapal ng white porridge. Naranasan nyo ba ito dati? Naranasan na ba yan? Ano ba sa white rice porridge? Libre silang kumain. Inakala nyo ba noon? Ginoo, hindi ba ito hindi tama? Ngayon ang panahon para kumuha ng puso ng tao. Kumuha ng suporta. Paano mo alam? Tama. Ang Xianling na ito, gagamitin nitong white porridge. Para kumuha ng suporta. Ginoo, hindi ba iyan hindi tama? Aba, nagkamali ba ako? Ngayon panalo ang mga labor. O tuloy-tuloy lang sa pagkain ganitong white porridge. Mahihirapan silang kumbinsihin ang mga tao. Huwag na muling udyukin ang mga manggagawa. Tumindig kayo, patayin ang kalaban. Parang hindi na kaya yan. Zhu Zongju, saan ka pupunta? Tianling. Ihahain ko lang lugaw ang mga kasama ko. Hindi para sa mga kasama nila ang lugaw na ito. Para ito sa kanila. Tianling. Hindi ka siguro seryoso. Ganito karaming magandang white porridge. Paano mo naman may bibigay sa mga tulisan? Tama, Tianling. Karapat dapat ba kumain ang mga tulisan? Kung mabibigyan pa sila ng mga balat ng bigas, mapagbigay na yan. Hindi ba tao rin ang mga tulisan? Kahit tulisan sila, sila ay pinahirapan ng mga kurakot na opisyal. Pili silang napadad sa ganitong buhay. Ngayon ay mga bihag sila. Hindi na sila mga tulisan. Ngunit, Walang kero. Hindi sila naging tulisan dahil sa sarap ng buhay. Naging kulisan sila dahil hindi na nila matiis ang hirap. Kung may magandang buhay sila, sino ang papayagang maging kulisan? Magaling. Tama, napakatalino. Ang ginawa ninyong iyon, si Anling. Hindi lang para kunin ang loob ng mga manggagawa. Sinubukan ninyong isama pati ang mga tulisan. At gawing puwersa ninyo sila. galing. Ang galing. Talagang ang matalino ang si Anling. Maghahating porridge. Hatcha ninyo silang porridge. Ulam na. Ulam na nga ako. Bigyan pa ako ng isa pang mangkok. Pinong rice porridge, white porridge. Hindi pa ako nakakain ng ganito buong buhay ko. At may preserved vegetable pa, Zakay. Grabe naman. May fine salt pa, totoong asin. Sobra ang banggo. Kain na kayo agad. Huwag magpatumpik-tumpik. Baka bumalik ang boss natin at ililigtas tayo. Kuya, ang mga trabahador na yan, araw-araw nakakakain ng white porridge.
Ayoko na maging tulisan kung ganito ang buhay. Tama, kuya. Mas maganda pa ang buhay ng mga trabahador kaysa sa atin na tulisan. Tahimik kayo. Ito ay estratehiya ng Tianling. Kung maniniwala kayo sa sinungaling na opisyal na yan, Na naniniwala ba kayo? bukas wala na kayong kakainin. Hindi nyo matatakam kahit ng mga paulit-ulit na bigas. Kinuha na ng mga yon ang porridge ng mga opisyal. Anong kakainin natin noon? 10%. Sinabi ng Tianling na papakainin niya kayong busog at may karne pa. Hindi siya magmamaliw sa pangako. Ipinapasa. Ano ito, Datu? Bakit ang bango naman? Ito ay instant noodles. Gawa ito mula sa pinungharina ng trigo. Dito katabi ang itlog. At ito gawa sa baboy. Faiham ibig sabihin, meat sausage. Itlog. Nakakagulat, totoong itlog. Matagal na akong hindi kumain ng itlog. Meat sausage. Saksi ako, meat sausage nga. Ay naku, inay ko, may laman talaga. At may sabaw pa ng instant noodles. Pwede bang mantika yan? Ang daming mantika sa sabaw. Hindi dapat, Gino. Hindi talaga. Luhong-luhong, ang marangya. Nga, Ginoo. Napakahalaga nito. Hindi namin matatapos kainin. Palitan ninyo ng iba pa sa amin. Napakahalaga. Anong mahalaga rito? Ngayon, ang instant noodles, pampakabusog. Itlog, bawat isa, 2. Meat sausage, bawat isa rin, 2. Sobra naman, aksaya. Aksaya. Anong sinasabi mong aksaya? Mga kasama, Kung araw-araw ganito ang pagkain, baka tumaas pa ang pamantayan natin. Pero, wala naman pero. Kayo ang mga bayani ngayon. Kung wala kayo, ako ang Tianling. Siguradong pinatay na ako. Ito ang nararapat sa inyo. ako si Zhu Zongju. Nangako kaming mamamatay para maglingkod sa inyo. Susugurin namin ang apoy at baha. Handang mamatay, hindi susuko. Kuya, Anong kleseng pansit to? hindi ko pa natikman tubong buhay ko. Pati sa panaginip, hindi ko inakala. Parang pagkain ng mga Diyos. Hindi ito pangkaaniwan. Wow! Ikalawang kuya, Ang itlog may lasa. Kahit braised egg ba to? ang sarap ng lasa. Parang lumilipad ako. Ang meat sausage na to. Ang sarap sobra. Gravy, perpekto. 3 taon na akong hindi nakakain ng karne. Ito ang pinaka. Pinakamasarap na karne sa buhay ko. Si Anling, tunay ngang tumutupad kayo sa salita. Hindi lang nito napalapit ang loob ng mga bihag. Pati ang libu-libong mga manggagawa ay napasakop. Basta may sapat na butil ang Sianling. Malaking tagumpay ang makakamit. Ayos na. White porridge, masarap ba? Alam ko na hindi kayo kontento. Pero mahusay ako, malaki ang puso. Basta kusang loob kayong iwan ang pagiging bandido. Maging mabuting sibilyan. Magtrabaho ng maayos. White porridge, walang limit. Makakakain pa kayo ng isang mangkok. Mainit-init na noodles. Meat sausage. Sapat din yan. Ayos ang kondisyong yan. Huwag kayong magdala ng ganyang bagay. Huwag ninyo kaming tuksuhin. Hindi kami susuko. Pag-isipan nyo mabuti. Kung maging mabuting sibilyan lang. Itong meat sausage na to, Sapat yan. Kuya, nagugutom kami. Kakain kami ng white porridge ninyo. Pero may noodles sila. At may kan at itlog pa. Matagal na rin akong hindi nakakain ng kan. Anong pagmamadali? Sandali lang. Darating ang leader namin at ililigas tayo. Pagdating noon, alsa tayo sa loob ng bayan. Sakupin natin ang Sakupin buhay ng pingan. Meat sausage. Kumuha ng ayon sa kakainin. Isang hukbo ng walang kwenta. Hindi nakakatulong, puro nakakasira. Mga halos 100 tao. Hindi nila matalo kahit ang mga walang armas na manggagawa. Hindi nila mapaglabanan. Alagang walang kwenta. Boss, kakarating lang ang ulat. Si New Dali nagpapanggap lang natalo. Naghahanda siyang mag-alsa mula sa loob ng lungsod. Sasabayan kanya, loob at labas. Totoo ba yan? Siyempre, kailangan pa namin ang pakikiisa ninyo, boss. Bakit ta? Isang simpleng Ping-an County lang. Ako na mismo ang mamumuno. Mga aw, ihanda ang lahat ng sundalo at kabayo. Sumunod kayo sa akin papunta sa Ping-an. Salakayin ang Ping-an sa gabi. Patayin ang mga manggagawa. Patayin ang mga mayayaman. Patayin ang mga korot na opisyal. Gino, gusto kong magbago. Gino. Ako rin, gusto kong magbago. Totoo ba? Kami nga ay mga refugee. Naging tulisan kami para lang may mabuhay. Basta bigyan niyo kami ng isang pagkakataon, Gino. Isang araw, isang mangkok lang ng white porridge. Susunod kami sa iyo, Gino. Pero, Paano ako magtitiwala sa inyo? Alam ko ng isang lihim, na ang pinuno sa labas ng bayan. naghahanda. Bayong gabi sasalakay sila sa Ping-an County. Hindi ko alam. Kung totoo ang balitang ito, pagkatapos nito, hindi lang white porridge ang kakainin namin. Maaari pa kami kumain ng instant noodles at meat sausage. Salamat, Tianling. Itong peach. Iniaalay ko sa inyo. Nangangako kaming mamamatay para sa inyo. Tianling,
Ginoo, ayon sa sabi ng mga bandido, ang mga atake ngayong gabi ay umaabot ng ilang daan. Dapat sanay isara ang mga tarangkahan. Bakit bukas pa rin ang mga pinto ng lungsod? Ilang nasugatan nung nagbabantay kami? Dahil sa mga sandatang ibinigay ninyo, 4 o 50 lang ang nasugatan. At nagwagi tayo ng malaki. Masyadong maraming nasaktan. Hindi dapat dahil sa akin, na mas marami ang masusugatan. Gino, Buhay namin ay dahil sa inyo. Handa kaming tumalon sa apoy para sa inyo. Walang alinlangan. Dalhin ninyo rito. Payo ko, huwag na kayong lumaban. Ang hukbo ng Pangulo ng Pamilya, umaabot ng 500 katao. Hindi ninyo kayanin ang paglaban. Paano kung kaya kong humarang? Ikaw lang ba? Ako lang. Ano ang hihingin mo? Ikaw. Pangakuan mo ako ng isang hiling. Psych. Tila pareho nga ang mga lalaki. Bahala na. Dahil mabait siya sa mga trabahador. Iwan ko siyang buhay pag dumating ang oras. Kahit si Zhang Tzu ay tulisan lang, ngunit iba siya kaysa sa iba pang tulisan. Pag alis ko, ang Ping-an County na ito ay kailangang umasa sa kanya. Buksan ang tarangkahan ng lungsod. opo. Buksan. Hahaha. Natakot ang maliit na Xianling. Bukas na ang tarangkahan, kawawa siya. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Pangulo, mag-ingat, baka may patibong. May patibong ba? Anong klaseng patibong naman? Akala ninyong duwag ako. Hindi siya si Kongming. At hindi rin ako si Sima Zhao. Mga kasama, ate. Gino, Handa na ba kayo? Kayong mapangahas na mga tulisan. Nangangahas kayong lapastanganin ang aking dangal. Ano ang dapat na parusa? Anong nangyayari? Kayong mapangahas na mga tulisan. Nangangahas kayong lapastanganin ang aking dangal. Ano ang dapat na parusa? Pinuno. May immortal. Naku, totoo, may immortal. Tumayo kayo. Umayo kayo, ngayon din. Natatakot ba kayo dahil lang sa malakas na boses? Tumayo. Sinong luluhod, sinong di, papatayin ko. Ako mismo. Ako ang Xianjun ng Siyam na Langit. Ngayon, bumaba ako sa mundo. Hangarin ko lang iligtas ang lahat. Nakangahas kayong lapastanganin ang aking makalangit na kapangyarihan. Alam ba ninyo ang inyong kasalanan? Immortal. immortal na lolo, maawa kayo sa amin. Paano ito posible? Panahon na para bigyan ang mga tulisan na ito ng konting teknolohiyang nakakagula. Nandito na ang mataas na immortal. Hindi po namin sinasadya kayong saktan. Maawa kayo. May awa ang langit. Kung totoong nagsisi kayo, maaari ko kayong bigyan ng isang maliit na pag-asa. Handa ba kayo? Handa. Handa kami. Ako rin, handa ako. Kung ganoon, ihulog ninyo ang mga sandata. Itaas ang mga kamay sa ulo. Yumuko kayo sa lupa, maging mabuting tao mula ngayon. Sundin ninyo ang sasabihin ni Xianling. Kung hindi, Langit. tamaan. Ng kulob. At kidla. Ah, Hindi po kami, hindi po. Aalis na ako, ang tunay na ako. Huwag kayong maglaro ng isip. Nasa langit ako nakatingin. Pinagmamasdan ko kayo. Bilisan, dalhin ninyo asaluhin ang mga tulisan. Mabilis. Opo, alis kami ngayon. Tingnan mo, panalo na. ikaw parang isang Diyos ka. Hindi mahalaga kung Diyos ka o hindi. Ang mahalaga, panalo ako. Dalhin ninyo siya sa aking kwarto. Gino, Naiintindihan namin. Xianling. Xianling. Ako pa rin ang Qianling. Papatayin mo ba ako? O papatulin mo ba ako? May pinagkaiba ba? May pinagkaiba. Sige, matutulog muna ako. Pagkatapos, papatayin na kita. Mas mabuti pang patayin mo na ako. Patayin ka. Paano pa ako matutulog? Handa ka bang maging kauhan ko? Hindi ako gaya ng mga karaniwang tulisan. Bagaman hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Sigurado ako ng isang bagay. Hindi ka isang salamangkero. Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng kalayaan. Bakit ako? Ako isang tulisan. Dahil iba ka kaysa sa mga tulisan sa labas ng lungsod. Pero, Walang pero. Kung hindi ka papayag. Sa gabing ito, matutulog ako sa tabi mo. ikaw nangahas ka ba? Akin to. Sa ngayon ako.
Hindi ka magsisisi. Ang bagong Tianling na ito, may alam din pala. Nagawa pa niyang hulihin lahat ng tulisan sa labas ng bayan. Narinig ko. Hindi lang niya sila hinuli. Kinuha pa niya at pinaayos. Mukhang may malaki siyang balak. Bahala na. Wala siyang pakialam pagdating sa Ping An County. Ang dragon dapat yumuko. Ang tigre dapat manatiling nakakurba. Kung hindi, may mga paraan kami. Papahirapan namin siyang magpatakbo. Huwag magmadali. Maami ngayong sapilitang manggagawa sa bayan. At ang bigas ng Tianling, mukhang malapit ng maubos. Panahon na. Paitaas ang presyo. Aasan natin. Hahaha, si Je. Natulog ka na? Tingnan mo ako at magsalita. Natulog ka kagabi? Kailan ba ako hindi natutulog? Tumitik ka at magsalita ka sa akin. Nakatulog ka kasama ang Xianling kagabi? Gusto mo lang malaman kung paano kami natutulog. Paano kami natutulog? Isang marilag at mapang-akit na Xianling. At isang magandang leader ng mga tulisan. Ano mang paraan ng pagtulog, kukunin namin. Nalilito ka ba? Alam kong may proteksyon ang Xianling mula sa isang immortal. Ngunit ikaw naman, ikaw ay sariling Bai Wuxiang. Kung mawawala ang iyong dangal, doon mo matatapos ang iyong landas. Hindi mo kailangang mag-alala. Ano, hindi ko kailangang mag-alala? Ikaw ang aking kapatid na babae. Nabalitaan ko na nandun na malapit si Bai Wuxiang. Kung malalaman niya ito, tapos ka na. Anong sabi mo? Kuya, white porridge pa rin ba ang meron? Alam ko naman. Pag sumuko sila sa kanila, nakatikim pala ng instant noodles. May meat sausage pa. Kayong dalawa. Taksil kayong lihim na sumuko sa akin. Sumuko kayo pero hindi man lang nagsabi. Basta magbago kayo ng tapa, magtrabaho ng maayos. Karapat dapat din kayong kumain ng instant noodles at ng meat sa useje. Gino, Opo, totoo ba yan? tingnan ninyo. Nakakain na sila. Ako, Tianling, Diyos ko. Pinakabuti mo sa akin. Ako si New Dali. Inuugnay ko lang. Mas mababa pa sa baboy at aso. Mas mababa pa sa baboy at aso. Iyan ang salita ko. Ngayon na pinagpala mo ako ng ganito. Ako si New Dali. Mula ngayon magiging aso mo ako. Sasabihin mo kanan, hindi ako luliko papuntang kaliwa. Hahandog ko ang buhay ko, sa apoy at patalim. Handang magsakripisyo. Ganon din kami. kung ganoon ang iniisip ninyo, natutuwa rin ako. Bilang gantimpala, sa unang pagkain, lahat makakain ng instant noodles. Basta magtrabaho kayo ng maayos. Ang masipag, double ang meat sa useje. Kami handang maglingkod sa Tianling. Laging nasa inyong tabi. Hindi namin tatanggihan. Anong meron? May problema ba? Xianling, may dagdag na 500 tao ngayon. Kasama pa ang dati ng mga trabahador. Ang mga pagkain ito, baka mabilis maubos. Gaano kalaki? Sapat pa ang instant noodles. Pero kaunti na lang ang bigas. Tumaas ng malaki ang presyo ng bigas sa bayan. Mahigit 10 beses nang tumaas. Sino-sino ang nagbebenta ng bigas dito sa bayan? Li family, Sun family at Wang family. Sobrang mayaman ba sila? Sobrang mayaman. Sila ang nagkokontrol ng 70% ng negosyo sa Ping An County. Kaya nilang gastusin ang kanilang kayamanan. Ang tapang nila. Xianling, paano kung tayo? Hindi pa ganun. Hanggang sa susunod na paglalakbay, may 1 oras pa. Maghanap ka ng mga maasahang kauhan. Akpan ang mga mata. Tandaan mo, huwag magsalita kung hindi dapat. Huwag tumingin sa kung ano ang bawal. Ito ay utos. Opo. Wala ka bang takot sa batas? Batas? Hahaha. Akala mo takot ako sa batas? Ang tiwala mo ha? Sasabi ko sa'yo ang totoo. Bihira ang tao rito. Kahit may mamatay, di rin malalaman ng iba. Anong balak mo?
Huwag kang magpakaloko sa akin. Magsabi ka ng tapat, paano ka bigla na lang nawala, tapos bigla ring bumalik. Magsalita. Huwag mo akong patayin. Isasabi ko na ang lahat. Magsabi ka ng tapat, kung hindi, papatayin kita. Sige. Sasabihin ko. Nandoon lahat sa karwahe. Kukunin ko na at dadalhin. Magkakatotoo ka. Huwag kang magloko. Opo. Buksan. Sino ang mga ito? Alisin ang mga piring. Dapin ninyo silang lahat. Ikaw, Kayo. Sinumang magtangkang mag-insulto sa Tianling. Patayin ng walang awa. Pasensya na. 0 toneladang asin, 0 toneladang bigas. May kaunting iba-ibang supply pa. Medyo natagalan. Tingnan mo. na-transfer na ang pera. Okay. Hindi ba kayo curious? Anong gagawin ko sa mga ito? Bakit ako magtatanong? Negosyo yan. Yung jade pendant na ibinigay mo. Malaki ang kinita ko. Gusto ko lang ng pera. Salama. Anong pasasalamat? May naghahanap sa'yo kanina. Sino? Siya ang matandang ulo ng Son family. Son Dehay. Sabi nila nawawala ang apo niyang si Son Ming. Inaakala kong may kinalaman ka rito. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagsiwalat. kung puwed, alagaan mo ang kapatid kong babae. Hindi ba mahilig ka sa pera? Bibigay pa ako ng 10 milyon. Ang Son family hindi basta-basta takutin. Alagaan mo ang kapatid niya. Kailangan ng 100 milyon. Sige, 100 milyon, ayos. Ox. Tandaan, bumalik kang buhay. Maglaro tayo ng game kapag tapos ka. Gino Ongli, bakit mo siya tutulungan? Iyan ang Sun family, alam mo naman. 100 milyon lang naman. Magiging magulo ang pag-ayos nito. Kakaiba ang lalaking iyon. Gusto kong tumaya. Tayahin ko kung matatanggal niya ang problema namin sa kabisera. Grabe, sir. Ang dating mga siyanling ng Ping-an ay nag-ipon ng buwis. Akala nila matatanggap pa ito pagkalipas ng 100 taon. Kailangan mong mag-ipon ng ginto. Pero wala ng pera ang opisina. Wala ng pera. Japok na ang mga tao, lugi na sila. Wala ng pagkakakitaan. Sino nagsasabing kukunin ang pera ng mga dukha? Kung hindi kukunin ang pera ng dukha, sino pa ang kukunin mo? Kung may pera, doon ka maghuhugas. Hindi ka pa nakapagsilbi bilang siyanling dati. Wala pa. Sige, sasabihin ko sa'yo. Pag-upo ng siyanling, kailangan gumawa ng paraan. Papalapit sa mga makapangyarihang may-ari. Magbabayad ng buwis at mga donasyon. Nagbayad na sila. Para susunod ang mga tao at magbayad din. Pagkakuha ng pera, ibabalik ng buo ang pera ng mga may-ari. Hahatiin ang pera ng mga tao, 70% paghahati 30. Bakit 70% lang? Ang 70% ay para sa kanila. Ang natitirang 30% depende sa kanilang mood. Kanino ng mood? Ang Lee, Son at Wang family. Dumayo pa ako rito mula sa malayo. Kailangan ko pang umayon sa kanila. Tama. Inaalis ko ang mga tulisan. Mahirap pero nakaupo na ako bilang tiyanling. Tama. Kailangan kong lapitan ang mga may-ari. Tama. Tama. Kailangan kong mag-imbento ng mga dahilan. Tama. Kailangan kong umayon sa kanila. Tama. Kung ganyan ang aking tiyanling, baka ako'y luluhod at manghihingi ng limos. Yifeng. Tianling, ano yan? Ito mula sa ating tiyanling. Mga pinong asin dinala mula sa ibang lugar. Halaga, 1,000 jin. Ngayon may 1,000 jin na lang. Pinong asin. Baka ito ang sinasabing
Espesyal na supply ng pinong asin para sa imperial na korte. Ang lasa nito, Kumusta? kahanga-hanga, sobrang ganda, tamang ala, walang halong dumi. Napakataas ang kalidad, pinakamahusay sa lahat. Ngunit, EQ, kahit tama ang ala, pero, hindi ito kailangan ng karamihan. Mahal talaga ang presyo. Puno ng li. Asin na ganito ang kalidad. Kung ibenta mo lang, puno ng li. Hindi bababa sa double ang tubo. Kung hindi dahil sa kakulangan ng pagkain, di siguro abot sa iyo ang pagkakataon. Ngunit, kung wala kang plano, puno ng li. Ako bilang Tianling, alis na. Siguro nga. May balak sigurong ang Wang family at Sun family. Huwag ka munang umalis, EQ. Bibili ka ba? 1,000 gin. Bibilhin ko lahat, pero hindi mo pwedeng ibenta sa iba. Puno ng li. May ganoong kayamanan ka ba? Ang 1,000 gin na pinong asin. Halos kasing halaga ng 1,000 liang ng ginto. Kung wala kang pera, baka bumili ka ng kaunti lang. Pera, Wala ako. ero, pwede palitan ng ani at lupa. Ito. Say. Pero kalahating araw lang ang ibibigay ko. Tipunin mo ang 1,000 liang ng ginto. Kung hindi, Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Tianling. kumusta na ang takbo ng bagay? Kung may sasabihin, diretso lang. Mahalaga ito. Tianling, alis muna ang alipin. Ngayon, kontento ka na ba? Si Anling may ulat ang tauhan. 3 malaking pamilya ang nagbuo ng karavan kagabi. Papunta sila sa Zhaofu para magbenta ng pinong asin. Zhaofu. Maraming mayayamang mga ngalakal sa Zhaofu. Balak nila. Sige, ihanda mo na ang ginto at jede. Magagamit ko yan ng malaki. Iba pang bagay, ayusin mo na lang. Tianling. Opo. Tianling. Bakit po kami tinawag? Umalis ng bayan kagabi ang 3 pamilya. Umalis ng bayan. Baka dadalhin nila ang pinagsasahing asin sa Zhaofu para ipagbili. Ano sabi ng Tianling? Gusto nyo ba na magdadala kami ng kao? At papatayin na lang sila sa daan. Hindi namin alam, hindi man sinabi ng malaking tao. Kuya, naintindihan ko na. Ito ang ibig sabihin ng Tianling. Kailangang magpanggap silang mga tulisan. Pagkatapos kunin ang 3,000 kilo ng jinggang na asin. Ibalik lahat ang asin. Totoo ba yan, malaking tao? Totoo iyan. Ang Tianling ay taong may malaking plano. Kung papatayin ang mga may puwersa dito, sisira ang imahe ng Tianling. Hindi pwedeng mag-utos ang Tianling. Kaya sa likod ng eksena, Kailangan nating patayin ang kaavan ng 3 pamilya. pagdating noon, ang Ping-an na bayan. Mapapasakamay ng Tianling. Ah, ganun pala. Mabuti naman.
Papunta na raw ang santo ng Bai Wushuang. Kung makakapit si Q bilang Xianling, maaring mapigilan namin ang Bai Wushuang. Ano pa ang sinabi ng malaking tao? Nag-usisa pa ang Xianling tungkol sa Zhaofu. Zhaofu, Naiintindihan ko na. Hindi lang sinusuyo payo ng Xianling na kunin ang asin ng tatlong pamilya. Gusto niyang agawin ang jinggang na asin at ipadala pa natin sa Zhaofu. para ipagbili ang asin at ipapalit sa ibang kagamitan. May ganitong ibig sabihin din? Zhang Deren, hindi ko alam kung sino ang papanggap na pulisan. Mga tulisan. Sa loob ng bayan, hindi ba may isang tinatawag na Hangyan na pinuno ng tulisan? Sabi mo ba, kung sakaling masunog ang bilangguan sa bayan, at makatakas ang isa sa kanila, anong mangyayari? Huwag mag-alala. Si Hangyan, sandali lang ang galit niya. Kahit makatakas siya, magigising din ang isip niya. At dadalhin niya ang malaking gamit mula sa bundok para magbalik at sumuko sa Xianling. Tama. Ganyan din ang tingin ko. Dahu, Hindi hindi ka ba mahilig maglaro ng apoy? maglaro ng apoy? Anong ibig mong sabihin? Maglaro ng apoy? Sabi ng kuya, mahilig kang maglaro ng apoy. Kaya nga, mahilig ka nga sa apoy. Tara, Panginoon, may masama pong nangyari. bakit ka natataanta? Malaki ang problema. Kwento mo. Ang mga tulisan nila ay inagaw po ang amin. Karavan ng pangkalakalan. Ah, tulisan. Saan naman galing ang mga tulisan na yan? Hindi ba napuksa na ang mga tulisan? Makulit na Qianling. Ikaw ang nagpili sa akin. Sabihan ang Son family at Wang family. Maghanda ng mga tauhan. Salakayin ang yamen sa gabi. Hindi dapat ito, di ba? Anong masama? Kung sinakmal ng mga tulisan ang aming kaaban, ay akong salakayin ang yamen sa gabi. AMEA. Mga tulisan mag-away. Mamatay ang Qianling. Ang sarap pakinggan yan. Zhu Zongju, ano na naman? Mahal na Ginoo, may masamang balita. May sunog sa piitan. Zhang Yan tumakas. Magbadala agad ng mga tao at dakpin siya. Pero, Nakuha namin ang balita. Sinusubukan mag-alsa ang tatlong pamilya, Li, Son, at Wang. Sasalakayin nila ang yamen. Mahalaga ang kaligtasan ninyo. ilan sila? Mga 200, mga malalakas na alagad. Ang dami naman nila. Ay naku, anong gagawin natin? Kaya pa nating harapin ang mga tulisan. Sa pader ng lungsod at teknolohiya namin, ganito karaming alagad. Kung sasalakayin nila mula sa loob, anong gagawin natin? Xianling, huwag mag-alala. Sinasumpa kong ipagtatanggol ang inyong kaligtasan hanggang kamatayan. Hindi pwede. Hindi na dapat magkaroon ng pagkasawi pa. May sariling paraan ang Qianling. Tila, panahon na para turuan ang mga sinauna, ng kaunting pulang pagkabigla. Qianling, pinapabayaan ang buhay ng tao. Nakikipagtulungan sa mga tulisan. Sundan ninyo ako. Patayin ang Qianling. Ang Son family magbibigay din ng 100 liang pilak. Patayin ang Xianling, malaking kita. Patayin ang Xianling. Tayo, manonood na lang habang nag-away sila. Hindi ba sobra na yan? Sa totoo lang, pwede nating buuin ang mga tagalipat. At bitayin ang tatlong pamilya. Hindi pwede. May mga koneksyon ang tatlong pamilya sa Zhaofu. Madaling pumatay ng Ao, pero mahirap punasan ang puwitan. Kapag napansin ng nasa itaas, magiging malaking problema tayo. Kaya, Gusto mong palakihin ang gulo. Tapusin ito ng legal at tapat. At alisin ang Li, Son at Wang family. tama. Ito rin ang dapat isipin namin bilang mga tauhan. Ating tungkulin ito. Ang Xianling ay may malaking plano. May mga bagay siyang hindi sinasabi, ngunit dapat nating maunawaan. Patayin ang Qianling. Sinong papatay sa akin? Patayin ang Xianling, yayaman tayo. Papapatayin kita. Qianling, pinipilit mo kaming tatlong pamilya. Pati pa nakipagsabuatan ka sa mga bandido. Di mo ba inilalagay sa tingin ang Li, Son at Wang family? Sa mata mo? Ba, huwag kang magbintang ng basta. Kailan ako nangikil? Sa inyo, ang tatlong pamilya. YQ, huwag kang makunwari dito. Sinabi mong 1,000 gin lang ang ibibenta mong pinong asin. Matapos kaming tatlong pamilya, ubusin ang aming kayamanan. Kaya ibinibenta mo ng mura. Kung hindi ito pananamantala, ano pa? Tigil. Pinuno ng Li family, pinuno ng Wang family. At ikaw, pinuno ng Sun family. Ano ngayon? Ang asin na ibinigay ng Xianling sa inyo. Pek ba yon? O mababa ang kalidad? Ito. Pero sinabi mo noon ng malinaw. 1,000 gin lang ang ibenta. Bawat pamilya, 1,000 gin. Ako ba nagbenta ng sobra? Bakit mo ibinibenta sa amin ng ganitong mahal? Kasi sa mga dukha mong tao, ibinibenta mo ng napakamura. Li family na pinuno. Mali ang sinabi mo diyan. Ano ba kung mura ang binebenta ko? Mas mabuti pa kaysa sa iba naman. Naabuso ang sitwasyon habang kulang ang pagkain sa lungsod. Tumaas ng sobra-sobra ang presyo ng bigas. Kaysa diyan, masok pa yon. Ero, Walang tero. Dapat kayong sisihin dahil sobra kayong gahaman. Ano naman, kung nawala ang tubo sa negosyo, sisisihin ninyo pa ang Qianling ko. ayos na, ayos na. Hindi ko napapatulan ang usapin ng pinong asin. Ngunit bilang Qianling, inasangkutan ninyo ako ng pakikipagsabuatan sa mga tulisan. Anong kasalanan ang nararapat? Bastos. Ako'y opisyal ng Chowting Fuyin ng Hukbo. Noong mga nakaraang araw, nang napalibutan ang Ping'an County ng mga tulisan, bakit hindi ko nakita kayong tumutulong? Sinasabing ako raw ay nakipagsabuatan sa mga tulisan. Pero sa tingin ko, kayo ang nakikipagsabuatan sa mga tulisan. Ikaw, Tumahimik ka.
Ikaw na walang hiya at magnanakaw. Sinasabing ang Ping An County ay mayaman ang ilang pamilya. Ngunit kayo'y mga malulupit. Kinukuha ninyo ang lupa ng iba. At kapag nagdaang sakuna, ninyo pang itinatago ang pagkain para kumita. Hindi ba ninyo alam na ang buong bayan gustong kainin ang laman mo? Nangahas kayong maglagay ng kaguluhan rito. Tama na ang paligoy-ligoy. Lahat salakayin nyo. Patayin ang mapagsalitang si Yanling. Malaking gantimpala sa sinumang gumawa. Patayin. Patayin siya. Patayin ninyo siya. Sino ang maggatapang? Inyong pinatay ng harapan ang opisyal ng korte. Nais ninyong mag-alsa ba? Kayo ay mga mamamayan ng Dayan Wangchao. Hindi kayo mga alipin na iniwan ng pamilya. Kayo ay malalayang tao. Ang inyong lupa, kinukuha ng mga mayabang na may-ari. Ang inyong mga anak, pinipinsala ng mga iyan. Ang pangunahing may salanib. Hindi dahil malas ang inyong kapalaran, kundi dahil sa mga gahaman na may-ari. Nagsasalita ka ng kalokohan. Sinasabi ko ba ang mga kalokohan? Tanungin mo ang lingkod na iyon at malalaman mo. Tumayo ka. Sabihin mo, ang lupa ng pamilya ninyo, kanino ito naibenta? Sinasabi mo, nagtatrabaho ka araw at gabi, bakit hanggang ngayon wala kayong matirhan? Isipin mo, sino ba talaga ang kaaway mo? Noong panahon ng taggutom, ang tatay ko, ibinenta ang lupa ng mura kay Ginoong Lee. Kinamatayan naman si nanay, para magamot si nanay. Ibinenta niya ang sarili. Inalipin siya ng Lee family. Hindi ko alam. Hindi. Alam mo ba, bakit hindi ka makabili ng bigas? Bakit hindi ka makabili ng gamot? Dahil ang mga bigas at gamot na iyon, pagmamay-ari ng pamilya ni Lee. Ikaw. Ayaw niyang payagan kang makabili. Kaya hindi ka makabili. Kalokohan. Bakit sinasabi kong kalokohan? Wala ka bang kamalay-malay? Ikaw ang may kasalanan. Lahat ng nangyari sa akin, gawa mo yan. Lahat dahil sa'yo. Baliktarin mo pa ako. Kung ako man ay mali, anuman? Wala ka ng anuman. Ang kapatid mong babae ay parang aking kabit. Kung hindi ka unang sumunod ngayon, babalik ako at papatayin ko ang kapatid mo. Huwa, Panginoon, nagkamali ako. Panginoon. Bata, nakita niyo ba? Ang aso na inalagaan ko, hindi ito kumakagat sa amo. Kasi may lupa ako. Mayroon akong pagkain. Ha 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 ha. Sobra ang pagkain ko. May 100,000 bigas rito. Sumapi kayo sa amin, lilinawin namin ang lahat. Again. Sapat ang Tianling ng lalawigan. May pagkain ka nga, ano naman kung ganun? Kailangan din ng lupa. Ang lahat ng lupa sa Ping An County. Nasa kamay ng tatlong malaking angkan, Lee, Sun at Wang family. Walang lupa. Ang kaunting pagkain yan. Hanggang kailan nyo kakainin yan? Ama. Ang pagkain yan, gaano katagal magtatagal? Tianling. Huwag ka nang magpakatanggi rito. Lupa. Ang lupa ninyong tatlong angkan. Di magatagal, hindi na magiging sa inyo. Panginoon, hindi maganda ang balita. Ang mga tao ng tanggapan ng county. Ipinakawala nila ang mansyon ng Lee family. Sun, Panginoon, masama ang balita. Ang mga tauhan ng Xianling. Dinakip din ang mansyon ng Sun family. Panginoon, masama ang balita. Ang mga tauhan ng Tianling. Dinakip na rin ang mansyon ng Wang family. Ano? Ikaw. Tianling. Ikaw. Mandaraya ka. Mandaraya. Matandang walang hiya. Matandang magnanakaw. Malapit ka ng mamatay. May lakas ka pa bang loob? Aayon ka ba sa mga kaluluwang pinatay mo? Ako. Tumahimik ka. Mapagsamantalang mayaman. Walang saysay ang 76 mong kaon. Hindi ka gumawa ng kahit kaunting kabutihan. Laging nagnanakaw at nagpapahirap sa bayan. Isang asong may sirang gulugot. At nangahas ka pa sa harap ng opisina ng Tianling. Umaangal kang parang baliw. Hindi ko pa nakitang ganito. Walang hiya talaga. Ang Lee family, 100 taong ari. Handang Tianling, ibalik mo ang aming mga landid. Huwag ninyo siyang sunugin. Xianling, patawarin mo kami. Hindi kayo ang may kasalanan. Mga mayamang gumagapang ang may sala. Maging kayo ang saksi. Ang tatlong pamilya, Lee, Sun, Wang, ang umatake sa Tianling. Nais nilang mag-alsa. Dapat silang parusahan. Salamat, Tianling. Bumangon. Huwag kayong lumuhod. Sinasabi kong bumangon kayo. Ngayon, ang mga landid ng tatlong pamilya. Sinunog ko na ng isang igla. Mula ngayon, ang lupa ng tatlong pamilya. Hahatiin para sa mga tao ng Ping An County. Bawat isa magkakaroon, lupa para sa lahat. Lahat magkakaroon ng bigas. Mula ngayon, kayo, hindi na ninyo kailangan maging mga alipin. Xianling, totoo ba yan? Salita ng Tianling ko, batas na yon. Lalo na kung harap-haran pa ito. Paano ko pa kayo lolokohin ngayon? Oh, makatarong ang Panginoon. Parang kayo na ang aming ikalawang magulang. May lupa na kami ngayon. Xianling, labis ang aming utang na loob. Wala kaming may babalik sa inyo. Mulang gayon handa kaming maglingkod. Bibigyan ko kayo ng 2 pagkakataon. Kayo ay hindi kapakipakinabang. Tianling, mahabag po kayo. Kami ang nagkamali. Handa rin kaming maglingkod para sa inyo. Kung gusto ninyong mabuhay, nasa inyo na ang desisyon. May kasalanan din ang 2 ito. Ngayon, ako ang maggapasya para sa inyo.
Paano kayo ng dalawang iyon pinagsasamantalahan? Sabihin ninyo lahat. Pwede pa kayong lumapit at magsalita. Pwede ninyo silang sampalin ng harapan. Ginoong Wang. Noon, hindi ba ninakawan niyo ang kapatid kong babae? 13 taon pa lang siya noon. Ginoong Son. Ang asawa ko dati. Pinilit niyo siyang magpakamatay, hindi ba? Dahil hindi siya sumunod sa inyong pang-aabuso. Kaya niyo siyang ipinakamatay. Ako, bilang opisyal, dumating sa Ping'an County. 3 bagay lang. Pantay. At pantay pa rin. Siege. Ginong Zhangzu, may isang ginoo, Bai Wushuang. Gustong makita ka. Bai Wushuang. Siya, Bakit siya agad nakarating? Ano ang nangyayari? Zhang Tzu, nagulat ka ba? Ikaw pala. Ako ito, yung hindi pa opisyal kong misis. Na makita ako, mabilis, magpakita ng kagalang. Lakas ng loob mo. Si Zhangzu ay babae ng ating Qianling. Ano yung pakialam mo? Kung hindi ka mag-sorry ngayon, mag-ingat ka sa kutsilyo ko. Walang awa. Di ko inakala na isang simpleng Qianling na pulis ay pwedeng maging ganito kamayabang. Mukhang, hindi ninyo binibigyan ng halaga si Bai Wushuang. Zhuzhongji, kalmado ka muna. Kung kaya mo, patayin mo na ako kung kaya mo. Sa labas ng bayan namin, may 10,000 tagasunod ng White Lotus. Ay sa isang kisapmata, ibobomba ninyo ang maliit na bayan ng Ping'an. Matatag ka bang humarap sa amin? Ikaw ay taga-White Lotus. Tama. Ako nga. Ako ang banal na anak ng White Lotus. May 10,000 tagasunod sa likod ko. Bai. Wushuang. Ang init naman. Bai Wushuang. Sobra ka na. Sobra ba ako? Pinagsusukuan mo ako, pinasuot mo sa akin ang isang birdeng sombrero. Hindi ba yon sobra? Wala akong ginawa. Wala. Alam ng lahat sa bayan, pati ang mga tagalakad. Sabi nila babae ka ng Qianling. Inuutusan mo ba akong tanga? Anong gusto mo gawin ko? Wala namang espesyal. Gusto kong makita ang Qianling. Namatay sa harapan ko. May isa pa. Kailangan mong ikaw mismo ang pumatay. Ganito. Kaya lang magiging kampante ako. May tapang ka ba? Hindi ko inasahan, ang Qianling, ang naglalaki pala ng isang mabuting aso. Ngunit, hindi magtatagal ang mabuting asong iyon. Tara, tao, hilahin siya palabas. Bunutin ang dila niya. Sandali. Gino. Ginoo, tumakbo na kayo. Umalis. Saan ka tatakbo? Ngayon, nasa labas ng lungsod. Mayroon akong 10,000 tagasunod ng Baili Anjiao. At pati na ang Ping'an County. Nasa akin na yan. Alis ka. Saan ka patatakbo? Bai Wushuang. Hindi ba sinabing ipapangasawa mo ako? Sige, pumapayag ako. Basta palayain mo siya. Ano man ang hilingin mo, papayag ako. Sige nga. Ikaw, gawin mo ito. Patayin ang halimaw na opisyal na ito. Bai Wushuang. Siya ay opisyal ng imperial na korte. Balak mo bang mag-alsa? Mag-alsa. Zhang Tzu, nalilito ka ba? Ako ang santo ng Baili Anjiao. Hindi ako mag-aalsa. Kailangan ko pa bang maglingkod sa imperial na korte? Tigil muna. Hindi naman malaking bagay. Tumahimik kayong lahat. Bai Lianjiao, di ba? Sa unang tingin, talagang may dating. Napaka-charming, may alindog. Ako ang Qianling. Matagal ko na kayong narinig. Hahaha. Ang tapang ng Qianling. Akala ko tumakas ka na. Hindi ko inakala. Ikaw, nangahas ka pang bumalik. Wala namang ganyan. Lumayo para maging opisyal, hanap nila'y pera. Wala sa kanila ang tapang. Aano kakikita? Ikaw, Qianling. Medyo interesante. Interesante ba? Wala namang saysay, di ba? Ang Shengzi ay naglakbay ng malayo. Hindi ba para sa ganitong maliit na bagay? Maliit na bagay ba to? Malaki ba ang bagay na ito? Sa puso ni Shengzi ay nasa kapakanan ng buong Dayan Wangchao. Bakit naman siya mag-aalala sa isang babae? Hahaha. Masarap ang saa. Ngunit, ang nangyari ngayon, kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag. Kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag, Yao Ning. Kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag. Shengzi, pakitignan kung sapat ang paliwanag na ito. Napakatalino, sabi ng matatanda. Alak at ubas, ilaw sa baso. Gusto ng uminom, tumunog ang biwa. Ang salaming baso na ito, tunay na obra, kumikinang at malinaw, walang halong dumi, magaling. Ang basong ito, hindi basta nakukuha. Sana huwag tanggihan ni Bai Wushuang. Mga simpleng gamit lamang ito, mas mabuti kung tatanggapin ni Qianling na lang. Ngayon ako'y dumating. Hindi para dito. Ano ang hinahanap mo? Bago ako pumunta, nag-imesiga ako. Narinig kong ikaw, Qianling, may hawak na malaking dami ng mataas na kalidad na asin. Madali lang pag-usapan. Kukunin ko ang 10,000 kilo. Madali lang. Kukunin ko rin ang 100,000 kilo ng butil. O sige, madali lang. Ngayon kukunin ko ang buhay mo. Madali rin yang ayusin. Ikaw ang lumulusot sa akin. Ikaw muna ang nagluluko sa akin.
10,000 kilo ng dekalidad na asin. Ano mo ba ako na iniisi? Parang planta ng asin ba ako? At 100,000 kilo ng butil pa. Paano mo nagawang banggitin yan ng basta? Pero ikaw ba may meron? Dapat ba kitang bigyan kung meron ako? Hindi ka ba natatakot na sa labas ng bayan ko ay may 10,000 miyembro ng Bailian Jiao? Kolektibong kalabaw lang sila, walang disiplina. Mas mabuti pang idisband ninyo ang Bailian Jiao. Baka tuluyang magkapiyas at hindi na may mababawi. Ang Bailian Jiao ninyo, walang magandang kinabukasan. Hinahanap ninyo ang kamatayan nyo. Bai Wushuang, panahon na ng pagbabago. Sayanling, nalilito ka ba? Dala mo lang ay isang bakal na pamalo. Sino ba ang natatakot sa iyo? Talaga ba? Ikaw. Ikaw pala may mga baril. Ngayon, ano na ang sasabihin mo? Sayanling, baka pwede pa tayong magdiskusyon. 1,000 gin ng asin, 10,000 gin ng pagkain. Alis agad ang Bailian Jiao. Agad-agad, kasabay nito, siya rin ay magiging sa iyo. Ayaw ko talaga na minamadyarian ako. Ngayon, ako ang nasa kusilyo, ikaw ang nasa ilalim, parang isda. Nagbago na ang kalagayan ng panagdag at nagtatanggol. Atungka ka ba? Mahal na Shengzi, bakit ako maatako? Hindi ka ba naatako? Kapag sinabi ko lang, 10,000 miyembro ng Bailian sa labas ng lungsod. Atakihin ba nila ang inyong Yemen? Mahal na Shengzi. Hindi. Mahal na Sheng. Ang ibig kong sabihin, kung sakali. Kung sakali, i-anunsyo ko sa lahat. Shenz, na babae siya. Ang mga tagasunod mong Bailian. Susunod pa ba sila sa'yo? Ikaw. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mahal na Sheng, sumuko ka na lang. Wala kayong pagkain. Wala kayong teritoryo. Marami man ang tagasunod ninyo. Nakatira lang sila sa kabundukan. Isang magulong karamihan lang. Hindi kayo magiging malaking puwersa. Palagang hindi ka pangkaraniwan. May dala akong isang koplet. Kung masagot mo ito, mapapaniwala mo ako. Maganda ba ako? Napakaganda, parang reyna ng kagandahan. Mahal na Tsianling, ang kanto na ito ng koplet ko. Kapag nasagot mo ng tama, mula ngayon, ako na ang magiging babae mo. Kung hindi mo masagot, ang kailangan ko lang ay bigyan mo ako ng 1,000 gin na magaspang na asin at 1,000 gin ng pagkain. At alis din ako at hihinto ang paglusob. Taya, bakit ako makikipagsugal sa iyo? Hindi mo pa rin nakikita ang buong sitwasyon. Hindi ka makakatakas. Ang 1,000 buhangin lakas sa labas ng lungsod. Kung utusan kong huwag buksan ang mga tarangkahan, ano ang hahamon sa kanila para lusubin ang lungsod? Pwede rin kitang patayin. Talaga ba? Xianling. Grabe ang sandatang ito. Naayos na ang mga tao sa labas. Isang putok, tapos na. Ano? Hindi mo pa rin naintindihan ngayon. Matagal na akong nagdadalawang isip sa'yo. Dahil naghihintay ako ng tulong. Anong hinihintay mo? Naghihintay ng kamatayan ba? Ikaw. Taksil. Taksil ba ako? Hindi. Mali ka. Ikaw ba ang nag-alsa? Hindi ito laro lang. Ito ang kag-alsa. Labanan ng buhay at kamatayan. Wala ka pa rin kamalayan para diyan. Ano pa nang alsahin mo? Sa maliit mong katibong lang ba umaasa? Iyong mga pasimpleng kaptika. Umalis ka na. Pakinggan mo ako saglit. Napakalalim ng mundo ng pag-aalsa. Hindi mo kayang kontrolin yan. Bailian Jiao, magkahiwalay na kayo. Lindol sa mataas na burol. Isang tanawin ng kanlurang bundok. Isang napakagandang eksena. Kaya ang kasunod na linya. Siguro hindi ito. Pinto patungong dagat. Ang tubig ng 3 ilog, umaagos magpakailanman. Hindi naman ito mahirap. Hindi ko alam saan mo nakuha ang tiwala na yan. Ikaw, alam mo ba? Paano mo naman nalaman? Mahirap ba? Hindi talaga ito ganoon kahirap. Paano mo nalaman? Ang kasunod na linya. Ito. Hulaan ko lang, sige na, ayos na yan. Dala mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Gagampanan ko ng maayos ang pagiging Qianling. Anong ginagawa mo? Bai Wushuang. Pagupugay sa Shengzi, mahal na Shengzi. May isa pang Shengzi. Nasaan siya? Tsianling, huwag ka nang magpanggap. Ikaw ang Shengzi ng aming Bailian Jiao. Hindi ko inaasahan. Nababuwahin mo pa ang sarili mo dito. Para sa aming Bailian Jiao. Kumuha ka ng teritoryo para sa amin. Huwag kang mang-imbento. Hindi ako isang Shengzi. Lahat ng tao sa Bailian Jiao ay nakakaalam. Ang babae ng Shengzi ay si Zhang Tzu. Ngayon ang babae mo rin ay siya. Kaya ikaw ang Shengzi, hindi ba? Bukod pa rito, alam mo pa ang aming lihim na panda. Ang lihim na pananda. Mahal na Shengzi, wala ka nang dapat ipanggap pa. Ikaw ang Shengzi ng aming Bailian Jiao. Totoo ba ang sinasabi niya? Sayan. Hindi. Mahal na Shengzi. Tama ang sinabing santa. Ang unang hanay ng bugtong na ito ay kilala ng lahat ng kasapi ng Bailian Jiao. At ang makakasagot ng tiyak na kasunod
Tanging mga nakaraang Shengzi at Shengnu lang. Ako ba talaga ang Shengzi? Shengzi, Ginoo. Ano ang utos ninyo? Tama na yan. Boba sila. Akala mo ba na ang Qianling namin bobo rin? Para sa akin, iniisip mo na ang Qianling. May pera at may pagkain. Gusto mo bang kumapit sa Qianling? Hindi naman. Talagang hindi. Ako. Ikaw talaga ang Shengzi, Ginoo. Ako ay isang Shengnu. Sabi ko sa'yo, ikaw siya. Ikaw nga. Ang babaeng to, may puso ng ahas at lason. Baka naghuhukay siya ng bitag para sa akin. Anong walang kwentang Shengzi yan? Hindi karapat dapat kahit sa aso. Maayos naman ang Qianling namin. Bakit pa siya mag-aalsa? Hindi. Ganda. Hindi ba gusto mo ng asin at bigas? 1-0, 000 jeans ng asin. Ibigay ko sa'yo. Dagdagan pa ng 20,000 liang ng bigas. Agad kang alis. Ay naku. Gino. Ngayon, lahat ng nasa Bailian Yaw ay sa inyo. Sabi ninyo, magkano? Ibibigay ninyo yan. Pero ang mga tao, kami, hindi sila alis. Ginoong Bai Wushuang. Maliban sa Bailian Yaw na sa inyo, ako rin ay sa inyo. Noong una, 100,000 ang Bailian Jiao. Ngayon, 1-0, 000 na lang ang natira. Kailangan ko na silang bigyan ng paraan. Anong gagawin? Ha? Naku. Ang Qianling pala ay si Bai Wushuang, ang Holy Son. Hindi ko inakala. Grebe, hindi talaga. Mukhang, ang Qianling, matagal nang naghahanda ng pag-alsa. Kuya, anong gagawin natin sa Bailian Jiao sa labas ng bayan? Kumbinsihin ang mga tao. Kung nariyan ang 10,000 mandirigma, kasama ang mga sandata ng Qianling na gawa sa Jinggang, Isang malaking plano. ay pwedeng magtagumpay. Kaya kung ganun, buksan ang mga pinto ng lungsod. Pasok ninyo sila. White porridge at sake. Sapat yan. Qianling, Salamat sa pagod ninyo. Qianling, salamat po. Qianling, magandang araw ngayon. Magdagdag ba tayong pagkain? Dagdag. Sid, pumunta kayo doon sandali. Hindi kami makapag-serve. Tara, puntahan ninyo. Bakit mo pinapasok lahat ng tao? Lahat sila ay tao ninyo, Qianling. Walang pinagkaiba. Bahala na. Lahat sila ay dukha. Bigyan natin sila ng pagkain. Kailangan rin ng Ping An County ng mga tao para sa gawain. Hoy, kumusta kayong lahat? Ako ang Qianling ng Ping An County. Mula ngayon, ako ang inyong pinuno. Pagpupugay o santong anak. Hindi ako santong anak. Ano? Hindi na ba kami kinikilala ng Santong Ana? Bakit pa kami nabubuhay? Tumakas kami ilang taon na. Ngayon pati ang santong anak ay iwan kami. O santong anak, pakiusap iligtas niyo kami. tulong, sana kami iligtas ninyo. Kagalang-galang na Bai Wushuang. Tahimik, mula ngayon. Huwag niyong banggitin pa ang Bailian Jiao. Kayo ay mga mamamayan ng Ping An County. Sundan ninyo ang Qianling. Basta magtrabaho ng maayos. Ipinapangako ng Qianling. Lahat ay magkakain. Lahat ay magkakaroon ng damit. Lahat ay magkakaroon ng matitirhan. Sa ngayon ba kayo? Sa ngayon ba kayo? Sige na. Pagkatapos nitong pagkain, pumunta kayo kung saan ninyo gustong pumunta. Ihain na ang pagkain. White porridge, gulat, white porridge na. At gawa sa pinong bigas, white porridge. Diyos ko, Ito ba ang galaw ng Bai Wushuang? Malamang na maalat. Masarap. Grabe, napakasarap. Nasa taas si Bai Wushuang. Binabati ko siya isang pagyukod. Nasa taas si Bai Wushuang. Mga kababayan, mula ngayon, kung kusang loob ninyong isusuko, ang pagkakakilanlan ninyo sa Bailian Jiao, itong mga white porridge at zakay na ito, mula ngayon, araw-araw ninyo itong makakain. araw-araw lugaw. Talaga? Shengzi. Ito ang tunay na Shengzi. Kayo, mula ngayon, huwag ninyong sabihin sa iba, anong Shengzi o hindi. Walang ganyan. Ako'y Qianling lang. Naiintindihan nyo ba? Shengzi, bakit ayaw mong aminin ang sarili mo? Naiintindihan ko na. Ayaw ni Shengzi magpagarboso. Magtayo ng matataas na pader. Mag-imbak ng pagkain at dahan-dahang maghari. Tama. Ganyan na ang ibig sabihin ni Shengzi. Gagawin namin ayon kay Shengzi. Shengzi. Sigurado may dahilan siya. Kagalang-galang. Mula ngayon, Handa kaming sumakripisyo para sa inyo. hindi namin tatanggihan. Say, Kung ganoon, maligayang pagdating sa Ping An County. Ngayong araw, bawat isa, isang meat sa usage pa. Karn. May kan pa na. Tunay na si Shengzi. Mabuhay si Bai Wushuang.
Ito ba'y Panibagong handog para sa'yo. Heto, sumayaw para sa Tianling. Abala na buong araw. Agod na ako. Anong kayamanan yan? Gusto ko din. Bakit nandito ka? Ako ang babae mo. Hindi ba dapat tanggapin? Sigurado ka ba? Sigurado. Ito para sa'yo. Nakakahiya naman. Kung sabi mong ayaw na nga. Anong ikinikilala mo? Tama na yan. Bai Wushuang, pwede ko bang subukan? Hindi pwede. Akin ang bagay na ito. Hindi mo ba sinabing ayaw ka? Sino ang nagsabing ayaw na ako? Naglilis lang ang kamay ko. At ikaw? Akalain mo bang susuotin mo? Bakit hindi ako susubok? Bai Wushuang, ang bagay na ito, meron pa ba? Oho. Meron naman, pero... Ngunit, Shengzi, huwag kang maninilip, ha? Shengzi. Maganda ba? Anong maganda? Shengzi, may mas maganda pa rito. Shengnu, Parang isa kang babaeng may malayang pamumuhay. maganda. may sayaw pa ako rito. Gusto niyo matutunan? Aralin, Gusto manood si Shengzi. Ako nga po. Gusto ko rin matuto. Gusto ko rin matuto. Siege. Wow! Parang modernong KTE ito. Maliban kung makakakuha ka ng 10 spade ace. Para masyahan sa ganitong trato. Gino, may nais humarap si Zhang Yan. Ako si Zhang Yan, isang simpleng tao. Suma sa inyo, Xianling. Hindi ka ba tumakas? Tumakas nga ako. Hindi ba ikaw ang nagsabi na tumakas ako? Si Anling ang nagtatanong sa'yo. Anong dapat mong sabihin? Anong hindi dapat mong sabihin? Hindi mo alam? Dapat sabihin. Hindi dapat sabihin. O sige na nga. Naiintindihan ko na. Xianling, itinutulak niyo ba ang sisi sa akin? Tama rin naman. Yung pagpatay sa 3 malaking pamilya. Hindi marangal, hindi pwedeng basta sabihin. Gino. Ako, hindi sinasadya na katakas. Tapos sa daan na, hinahabol kami at naagaw. Hindi. Nakahakot kami ng 3,000 gin ng pino na asin. Kinuha ko ang desisyon. Ibenta ko ito sa Zhaofu. Kumita ako ng 300,000 tael ng pila. Lahat ko na ibalik. Kahit na para sa atin, patunay ng pagsama. Patunay ng pagsama. Hindi. Ito ay aking hindi marangal na kita. Narapa itong pamahalaan ng Xianling ninyo. Ang hinihiling ko lang, bigyan ako ng trabaho sa ilalim ng inyong pamamahala. 3,000 gin ng pino na asin. Sa Zhaofu, mabenta yan ng 300,000 tael ng pila. Kung dati, doon ako malaki ang lugi. Hindi pwede. Ang linya ng pagbebenta ng pino na asin sa Zhaofu, hindi dapat bitawan. Sige na nga. Kitang-kita ang pagsisisi mo. Tatanggapin ka ng Xianling. Ngunit, mula ngayon, huwag ka nang magbalak maging kulisan. O ibang mga bandido. Maraming salamat po, mahal na Xianling. Sumama sa Tianling. Parang pag-aalsa yan. Kung sakaling magtagumpay iyon, baka ako, Zhang Yan, balang araw ay maparangalan. Anong bandido? Hindi kami magkakilala. Ay, tama. Pumunta ka sa Zhaofu. Mayroon bang bagong balita? Meron na. Mula kay Guan Laoyan ng Zhaofu. Sabi niya, take ang Xianling ng Ping'an County. Sinabi pa niya, na kayo raw, Xianling, ay miyembro ng Bailian Jiao. Tingnan mo, hindi ba kalokohan yan? Kayo pa naman para kayong Diyos na bumaba sa lupa. Paano kayo magiging miyembro ng Bailian Jiao? Santo. Ikaw ay babae. Ano? Hindi mo ba ako kilala? Ako ba? Zhang Yan, nakikisaludo. Mahal na Santo. Tinawag mo ako ng mali. Ako ang Shengnu. Matagal na akong nagbihis bilang lalaki. Nagbanggap akong Shengzi. Ang kapatid kong babae. Siyempre, dapat pa rin siyang mapangasawa ng Shengzi. Shengzi, hindi. Shengnu. Pabayaan mo na ang kapatid ko. May minamahal na ang kapatid ko. May minamahal. Kanyang pinili.
Hindi naman ibang lalaki iyon, di ba? Shengnu, lahat ito kasalanan ko. Kung sisihin, ako ang sisihin ninyo. Ang kasal ng kapatid ko. Mas mabuti mong kausapin ang Shengzi. Siyain na ba? Saya. Sa ngayon ako. Ngunit, may isang tao na hindi sangayon. Sino? Siyempre. Ang kapatid ninyo. Ang Qianling ay ang Shengzi. Totoo ba yan? Ayos. Hindi maganda. May problema na tayo. Malaking problema ito. Kuya, may nangyari ba? Bukas. Zifu na po. Dadala siya ng mga sundalo para mag-inspeksyon sa Ping'an County. Susuriin nila ang pagiging totoo ng Qianling. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad? Ikaw rin, hindi ka nagganong. Isang simpleng inspeksyon lang ng Zifu naman. Walang malaking problema siguro. Pagdating nila, pakainin at paglingkuran lang natin. Malaki ba? Malaki. Bakit? Dahil, ang pagkakakilanlan ko bilang Qianling. Wala namang problema. Noon ay peke nga. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay maging totoo ito mula ngayon. Dahil ang Zifu ay pupunta sa Ping'an County para mag-inspeksyon. Bakit hindi natin gawing kunay ang pekeng kitulo? Magaling. May isang hilig ang Zifu. Kapag ang Shengzi na tao ay umayon sa kanyang mga gusto, lalaon, magiging madali ang lahat. Mapangahas na tulisan. Nangahas kang magpanggap na Qianling. Taungan ninyo. Dakpin ninyo siya. Isinasaayos ang petsa ng pagbitay. Zifu, huwag po kayong magmadali. Pilitan din po ako, hindi ko ginusto ito. Naway pagbigyan to ninyo ako ng 100 ng buhay. Pabayaan ninyo akong mabuhay. Walang takot na tulisan. Kaya mo pang magpaliwanag. Dagdag sala pa iyan. Kayo roon. Hilahin siya palabas at patayin. Zifu. Kung iyong ihahain ang iyong taba, at tanggalin ang ulo nitong tao, ang Dayan Wangchao, ang aming panitikan, mababalik pa ng 500 taon. Kay kapal ng loob. Ikaw na nagpapanggap na Qianling. Akalain mong mapipigil mo ang aming literary circle. Halika. Hilain siya palabas. Gino. Parusahan ng lynchi. Zifu. Naririnig ko, ikaw rin daw ay tanhua ng Dayan. Hindi mo lang marunong ng kin, ki, shu, hua, kundi pati tula at kanta, magaling ka raw. Lahat daw ay nangunguna ka. Akala nilang basta kumukuha ka lang ng salita. Pero sa akin, isa ka lang palakas sa ilalim ng balon. Hindi mahalaga. Mapangahas. Ang tapang mo, subukan mo, malalaman mo. Hindi alam. Zifu. Ala ka bang kumaya sa akin? Ikaw lang ba? Karapat-dapat ka bang tumaya laban sa akin? Zifu. Siyempre, hindi ako karapat-dapat. Pero ang mga ninuno ko, medyo mayaman ang aming angkan. Zifu, pakiusap dahil sa bagay na ito. Tumaya tayo. Ito. Napakahalagang kayamanan. Naku. Napakahusay na liuli. At isang buong set pa. Halagay napakalaki. Ang ganitong kayamanan, hindi ako karapat-dapat magmay-ari nito. Sana, Zifu, ingatan mo para sa akin. Ingatan. Hahaha. Sige. Ako, Zifu. Ako na ang mag-ingat nito. Kailan mo kailangan nito? Ibibigay ko sa'yo kapag kailangan mo. Zifu. Bata, hindi ka tatagal. Gusto mo pa, bago ka mamatay, makipagpaligsahan sa akin sa chess. Turuan ninyo ako, Ginoo. Dahil ganun, kung ikaw ay tapat, ako, ang Zifu, ay sasama sa laro. Ako si Zifu Liu Roshan. Mayroon akong 2 hilig. Una, mahilig ako sa chess. Pangalawa, mahilig ako sa yaman. Kung mapahanga mo siya sa laro, hindi kanya paatayin. At kung magbibigay ka pa ng pera sa kanya, ang pagiging Qianling ay pwedeng ayusin. Sage po, Ginoo. Sige na nga, ako'y magpapahintulot na ikaw muna. Siege, ako muna. Sinimulan mo sa pag-aalay ng piyesa. Bata, kung mali ang galaw mo, maaari kitang payagang bawiin ang galaw. Ginoo, sabi nga nila, pag nailagay na, huwag ng pagsisihan. Kung gusto mong kunin, kunin mo. Sa simula, iniwan mo ang kabayo. Mukhang hindi rin magaling ang bata sa chess. Baka naman, ayaw mong kunin. Siege. Kung ganoon, kukuha na ako. Kahit kumuha ka o hindi, sa harap ng advanced na AI, kahit anong level ang iyong laro, wala ring silbi, kaya mong mag-isip ng 5 sunod na galaw. Pero ang computer, higit sa 15 galaw na ang abo. Qianling, handa po ba kayong kumuha? Bakit ko hindi gagawin? Ay, naku, Nang simula pa lang, naglagay na ng 2 piraso ang Qianling. tama nga. Pero, ayon sa analisis, hindi pa lubos ang nawalang piyaso. Hindi pa lubos ang nawala. Ang 2 kanon na ito. Kung gugustuhin niya kayo na kinin.
Wala na ring silbi ang mga ito. Gayunpaman, bago sila tuluyang mawala, siguradong makakapuksa ng mga gwardiya at elepante. Mukhang patuloy na kontrolado ang laro ng Xianling. Nga. Pero, kapos sa piraso ang Xianling. Hindi solusyon ang pagpapaliban. Kailangang wakasan agad ang laban. Hindi. Hindi dapat isagawa ang galaw na ito. Nakakagulat. Ako pa naman ang may mas maraming piraso. Bakit ako pa ang napipilitang umiwas? Xianling, kung hindi mo maisip, walang magmadali, maari mong isipin ng dahan-dahan. Sino nagsabing hindi ko kaya? Ano to? Naku, gulo na. Mawawala na naman ang piraso. Naku, anong nangyayari? Mahal na Ginoo. Bigyan ninyo ako ng kaunting oras pa. Tapos na, susunod na ang fatal na galaw. Hindi ako makapaniwala na natalo ako. At natalo talaga ako ng todo. Ang bawat galaw nila, sobrang tumpak. Sunod-sunod, parang isang malaking sapot. Mula sa simula, hinila ko papunta sa patibong. Mahal na Ginoo, hindi pa ba kayo nakakaisip? Ang inyong laro, saan po kayo nag-aral nito? Wala akong guro. Kapag naglalaro ako, lahat ng ginagawa ko, sarili kong intuisyon. Ngunit, alam ko naman, kung ihahambing sa laro ninyo, malayo pa ang aking narating. Mas magaling kayo, mahal na Ginoo. Kahanga-hanga. Ano? Dati akala ko maliit lang ang mundo ko. Mali ko sa pag-aakala sa inyong galing. Napahiya po ang inyong lingkod. Hindi ko alam, Ginoo, maaari ba kayong maging guro ng inyong lingkod? Guro, turuan ninyo akong mag-chess. Ang batang ito pala, mabuti. Ayaw niyang talunin ako. Binigyan niya ako ng paraan para makatakas. Ngunit, may lakas ang laro niya. Sa hinaharap, tiyak magiging eksperto ng Dayan Wang Chao siya. Talento siyang pwedeng hubugin. Hahaha, batang lalaki, maganda ang iyong chess. Ganito na lang, kulang kami ng isang rehistradong disipulo. Mula ngayon, EQ. Maglakbay ka na mag-isa ng buhay. Nagsisi na hindi pa nakatagbo ng tunay na pinuno. Kung hindi mo ako tatalikuran. EQ. Nais kong sumunod bilang kapatid. Nais kitang tanggapin bilang aking guro. hahaha, walang kailangan ng formalidad. Bumangon ka na. Maglaro ka uli ng isang laro sa akin. Guro. Ang inyong disipulo ay di matulungin. Nakagawa na ako ng malaking gulo. Baka hindi na kita masamahan sa paglalaro. Ito ang pamanang kayamanan ng aming pamilya. Ju Zuan Liuli Zijinshan. Ihain ko ito kay Shifu. Naku, ang aking mabait na disipulo. Bilis, bumangon ka. Shifu, tanggapin mo. Naku. Hindi yata ito okay. Ano bang mali dito? Isang araw na naging Shifu. Habang buhay ay parang ama. Ito ang pamanang kayamanan ng aming pamilya. Ibinibigay ko ito sa iyo. Parang ibinibigay ko sa ama ko. Ito ang pagbalik sa tunay na may-ari. Siege. Shifu, hindi ako mabuting disipulo. Sa hinaharap, hindi na kita makakasama sa paglalaro. Hindi puwed. Shifu, huwag mo akong kaawaan. Hindi mo kailangang mamatay. Shifu, ang iyong disipulo, ang Xianling. Ako, ang Zifu, ay nagsasabing totoo ka. Kaya totoo ka talaga. Kung ikaw ay fake, kung kumalat yan, ano na ang mangyayari sa reputasyon ko? Hindi ba yan isang Xianling? Ako ang Zifu. Nagsulat ako ng sulat ng pagtatalaga. Mula ngayon, ikaw, ay talagang, naging Xianling ng Ping'an County. Nakahuli ka na sa patibong. Maraming salamat, guro. Ang iyong alagad, mula ngayon, ipinapangako kong mamamatay akong tapat sa iyo. Hahaha. Sige. Halika. Maglalaro pa tayo ng isang laban. Kagagaling lang, naisip ko ang paraan para malutas ito. Ngayon nga, siya na nga ang Xianling. Interesante. Di ko akalain. Akala ko, hindi niya malalagpasan ang ganyang krisis. At nakaalyado pa siya sa Zifu. Mukhang ang aming baili ang Jiao. Mula ngayon siya na ang kakampi namin. Anong ibig mong sabihin? Dati, ginawang Shengzi siya. Panandalian lang iyon, aktika lamang. Ngunit ngayon, siya na nga ang Shengzi. Alagad ko. Walang pakialam ako sa ginawa mo noon. Ngunit mula ngayon, ikaw ang Xianling ng Ping'an County. Kailangang pag-isipan ang pag-urong. Master. Dayan Wang Chao, hindi maayos ang sitwasyon ngayon. Ang lugar mo ngay malayong bayan. Gusto mo sumama sa akin papuntang Zaofu. Maghanap tayo ng posisyon sa pamahalaan. Master, may bagong pulisyang inilabas ang korte. Wala naman. Ngunit, kamakailan lang, ang Dayan ay nahihirapan sa digmaan laban sa Beimang. Hindi maganda ang takbo. Ang korte, nagkaplanong higpitan ang depensa. Naiintindihan ko na. Ang Ping'an County ang hangganan sa Beimang. Kung tatawid ang Beimang patimo, ang Ping'an County magiging nag-isang lungsod. Parang magiging nakakulong lang. Kaya nga, kailangang may planong pag-alis. Master, alis na ako. Anong gagawin ng mga tao dito sa Ping'an? Pwede akong umalis. Kaya ba nilang umalis? 10,000 tao yan. Hahaha. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Ikaw, Batang Lesenggo,
Naglano ka ng malaking palabas. Pati ako pinaniwalaan mo. Guro, anong sinasabi ninyo? Akala mo ba talagang gahaman ako? Ang mga kayamanang iyon ninyo. Hindi ito pinapansin ng Qianling. Guro, Bago ako pumasok sa bayan, sinilip ko na ng palihim ang Ping'an County. Ikaw, ang ginagawa mo ay mabuti. Mula sa mga taong bayan, nakita ko ang kanilang paghanga sa'yo. Isa kang mabuting opisyal. Guro, Bilang Zifu, itatanong ko ulit, uwi ka ba o mananatili? Kung alis ka, maaari kitang ilagay sa isang maayos at siguradong posisyon. hindi na ako alis. Hindi ko kayang iwan ang lugar na ito. Mabuti. Bibigyan kita ng karapatang kumilos ayon sa sitwasyon. Ngunit tandaan mo, huwag masyadong malalim na makialam sa Bailian Jiao. Huwag kang lumubog ng todo. Guro, Maghanda ka ng mabuti. Inaasahan ko na sa 3 araw, ang bimang ay bababa sa timog. Kung magtatagumpay ka, iaangat kita papasok sa court. Kung gagalaw ka ng mali, buhay ka pa, hanapin mo ako.